Joe Yang, lumabas ka rito. 3 buwang renta na ang utang mo. Akala mo ba trip kong magpabalik-balik para lang buksan ang pinto mo? Zhang Yi, gagawa ako ng paraan para mabayaran kayo ngayon. Ngayon, yan din ang sinabi mo noong nakaraang buwan. Bakit ang ngayon mo ba ay mas mahaba pa sa buhay ng isang emperador? Ate Liuhua, huwag na tayong makipag-usap sa kanya. Hakutin na natin ang mga gamit niya pambayad utang. Huwag ninyong hawakan, pwede pa tong ibenta. Ibebenta, ang tambak mong yan ng basura, sapat ba para mabili kahit kalahati lang ng sapatos ko? Kung wala kang pera, tanggapin mo na ang tadhana mo. Taga-kolekta lang ng basura, kung umasta akala mo kung sinong amo. Inaamin ko, may utang ako sa renta. Pero ito ang lugar na iniwan sa akin ng aking lolo. Huwag ninyong kunin yan. Kung talagang may kakayahan ng lolo mo, iiwan ka ba niya ng isang tambak na basura? Huwag yan, hindi nyo pwedeng galawin yan. Aba naman, bakit mo ba pinoprotektahan yung lumang basurahan na yan? Ano yan, pamana ng lolo mo? Ito ang tanging bagay na ibinilin sa akin ni lolo bago siya pumanaw. Iwasak yan, baka sakaling magising ka sa katotohanan kapag nawasak yung pinakaiingatan mong basura. Wawasakin, sinabi ng huwag ninyong sisirain yan. Sinabi ni lolo, kakambal ng latang ito ang buhay ko. Kapag nawasak ito, katapusan ko na. Pero ano nga ba talaga ang nakatago sa lumang latang ito? Wasakin yan, ngayong araw, sabay nating dudurugin ang huling pag-asa niya. Ano to? Muntik nang mapugat ang ulo ko. Isa ba tong anti-gum bagay? Tayo na, dahil may utang ka sa upa, ito ang magiging pambayad mo. Ate, baka mapiligro tayo rito, isasama ba natin pati tong lata? Nagluluwa ng kayamanan ng latang ito. Sino ang tumutulong sa kanya? Subukan nyo lang. Sinong tinatakot mo, hampas lupa? Agawin nyo sa kanya. Kapag lumayo ako sa lata, nawawala ang kapangyarihan nito. Kaya naman pala, hindi ang espada ang tumutulong sa akin. Kundi ang lumang latang ito, pinakamalakas ako kapag nasa loob ng 3 hakbang mula rito. Kapag lumayo ako, hihina ako. Ito pala ang ipinababantay sa akin ni Lolo. Hindi nga talaga ito isang ordinaryong basurahan. Kulam, gumagamit ka ba ng kulam? Kung talagang may diwata. Tulong. May tao ba riyan? May naririnig akong nagsasalita sa loob ng ulo ko. Joe Yang, napakakaiba mo at nakakatakot. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Isang salita pa. At ipapakain ko sa'yo yung pamalo. Bilis, alis na, sinapian ng multo ang batang ito. Sino ang nandoon? Ako si Joe Yang. Ano ba talagang nangyayari dyan? Sila Liu, Joe, Cheng, at Bo. Nasugatan ako ng may lasong espada. Papunta na rito ang mga rebelde. Nasa may tuyong balon si Kuya Hei, hinuhuli siya ng buhay. Hindi maaari, paano kung wala siyang lakas para buksan ang takip? Kayanin mo, dalaga. Huwag mo namang hayaang pumalpak ako sa unang beses kong magligtas ng tao. Isang banal na bagay mula sa kaharian ng mga bathala. Busilak na bukal na walang pinagmulan. Hindi ko akalaing may ganito palang kahanga-hangang bagay sa mundo. Nawala ang bakas ng dugo rito, tiyak na narito lang siya sa malapit. Ha! Haha, tumakbo ka pa, General Ye. Bakit ka tumigil sa pagtakbo? Hulihin siyang buhay, magbibigay si Panginoong Tooba ng 100 tael ng ginto bilang gantimpala. Ano ba yung mga gamot na nasa tabi niya? Hindi ba't nalason ka? Hindi ako hinahayaang mamatay ng dakilang immortal. Gusto mong tumakas, hindi papayag ang mga kaluluwa ng Yujo. Si Yeching, mula sa hukbo ng Hilagang Dakian, ay taos-pusong nagpapasalamat sa dakilang immortal sa pagliligtas sa aking buhay. Di dakilang immortal. Medyo nakakahiya po ang itsura ko ngayon. Wala pong mamahaling gamit si Ching sa kanyang katawan. Tanging ang hiyas na ito lamang ang may aalay ko sa dakilang immortal. Dalaga, itabi mo muna yan para mailigtas ang buhay mo. Ang utang na loob sa pagliligtas ng aking buhay. Hindi maaaring magpasalamat si Ching nang walang dala. Ang 100,000 na yun, sobrang bigat, hindi ako makahinga. Ang piraso ng hiyas na basta na lang niya ibinigay. Baka ito na ang pagkakataon ko para magbago ang buhay ko. Bumalik na sa lungsod ang buong puwersa ng mga rebelde. Hindi pa ganap na gumagaling ang mga sugat mo. Sige, bantayan mo ang lungsod mo. At babantayan ko naman ang kampo ko.
Sino si Joe Yang? Dapat nang bayaran ngayon ng 100,000 utang. Tamang-tama ang dating nyo. Joe Yang, kapag hindi pumasok ang 100,000 ngayon, mapupunta sa amin ang pwestong ito. Pera lang ang utang ko, hindi buhay. Akin na nga ang kontrata. Tingnan natin kung maiintindihan mo talaga. Kaalis lang ni Zhang Kuihua dahil tinakot siya ni Xiao Zhou. At ngayon, may panibago na namang sisingiling 100,000 piso. Hindi kakayanin ng isang ordinaryong tao kung hindi pa darating ang pera bago mag alas 8. Ilabas nyo lahat ng laman yan. Lalo na yang sirang timbang bakal. Interesado rin si boss doon. Sinong nagsabi sa iyong naghihintay kami sa? Ano bang mayroon sa bulok mong shop na hindi namin pwedeng makita? Huwag kang magkunwaring misteryoso sa harap ko. Bilisan mo, ilabas mo na ang pera. Magbabayad din ako agad. Para sa 100,000 piso ngayon, may gagamitin akong isang bagay na hindi nyo pa kailanman nakikita. Para makabayad. Kung magbebenta ka ng scrap na tanso, doon ka sa likod bahay magdaan. Hindi kami tumatanggap ng mga basura rito. Ito ba, hayaan mong tingnan ko muna. Diyos ko, kung totoo ang bagay na ito, kahit 10,000,000 piso sa bidding ay kulang pa. Peke yan. Modernong ukit ng makina na pinagmukhang luma tapos ang dumi pa ng gawa. Kung peke yan, bakit nanginginig ang mga kamay mo? Matalas din ang dila mo, bata ah. Bata. Magsisisi ka kapag kinwestiyon mo ang isang eksperto. Magkano ba? 1,000,000 piso. 1,000, 1,000, hindi ko yan ibebenta. Boss, madaling ilabas ang mga gamit, pero hindi ganoon kadaling ilayo ang mga ito. Xiao Qiao, hahaha, huwag mo namang sabihin ng ganyan kasama. Hindi natin alam kung saan galing ang bagay na hawak mo. Tinutulungan lang kita sa pamamagitan ng pag-iingat nito para sa iyo. Masyadong malayo sa lumang timbang bakal. Hindi matatag ang kapangyarihan ng espadang ito. Oh, bakit? Di ba ang tapang-tapang mo lang kanina? Hawakan nyo nga ang batang yan. Wala kang ang kakayahan, naglalakas loob ka pang magpasikat gamit ang mamahaling bagay na yan. Karapat dapat ka lang manakawan. Masyadong malayo sa lumang timbang bakal. Kakarampot na lamang ang natitirang lakas ng antek na ito. Magagamit lamang ito ng isang beses sa isang iglap. Sapat na rin yun. Totoo nga ang espadang ito. 1,000, boss, patawad, hindi ko po kayo agad nakilala. 5,000,000 piso, magbabayad ako agad ng 5,000,000 piso sa cash at bank transfer. Kulangin lang yan ng kahit konti, sisirain ko ang pangalan ng mapanlinlang mong tindahan. Nakuha ba natin ang pera sa ganitong paraan? Huwag mo akong paghintayin sa pera, ha? Ano ba tong ginagawa mo? Hindi ba 100,000 ang gusto mo? 100,000 puhunan at isa pang 100,000 para sa interes. Ang natitira riyan, pambili para hindi mo na ako guluhin kailanman. Magpalaki ka na lang ng aso. Misunderstanding lang to, puro misunderstanding. Sana sinabi mo agad na may kakayahan ka pala. Players. Sa susunod na subukan mong agawin ang mga gamit ko, kumuha ka muna ng insurance para sa sarili mo. Nakaabang na si Young Master Han sa Jade na to. Gusto pa niyang paimbestigahan si Joe Yang at yung lumang baldeng bakal na yon, hahaha. Bilasin nyo, kaladkarin nyo palabas ang lahat ng basurang bakal na to. Huwag ninyong maantala ang trabaho ng boss. Ate Zhang, gustong makita ng boss ang lupa ngayong hapon. Kailangang malinis to lahat ngayong araw. Sinong may sabing galawin nyo ang mga gamit ko? Oh, sakto ang balik mo. Nabayaran mo nga ang upa. Pero nailipat ko na ang lupang ito kay Manager Tian. May natitira pa akong 6 na buwan sa kontrata ko. Nauna ka namang hindi nagbayad ng upa, kaya matagal na yung walang bisa. Kabayad-bayad ko lang. Kakabayad ko lang tapos palalayasin nyo na ako agad. Sobra naman kayong swapang. Ikaw pala si Joe Yang, yung nambabasura. Ako nga. Kung matalino ka, umalis ka na lang ng kusa. Huwag kang hamarang sa trabaho namin. Sa tingin mo ba ang barong-barong mo at ang mga basurang yan ay aabot sa halaga ng kahit isang kainan ko? Ibalik nyo ang mga gamit ko sa dati. At lumayas kayo rito. Inuutusan mo ba ako? Nagbabala lang ako sa'yo. Magpatuloy kayo sa pagbuhat, lalo na yung lumang baldeng bakal sa sulok. Tukoy na tinuro ng boss na gustong makita yan. Alam ng boss mo ang tungkol sa baldeng bakal. Sirang basurahan lang naman yan. Nangongolekta ang boss namin, bawal ba siyang mag-usisa sa mga kakaibang bagay? Walang pwedeng humawak nito, Manager Tian, tingnan mo nga siya.
Nagpapanggap na naman siyang may kung anong kababalaghan. Kahapon lang, may hawak-hawak siyang espada na nananakot. Anong panahon na ba para maniwala ka pa sa mga lumang pamahiin na yan? Ipinagbabawal na gamit ba yung nasa loob ng bag mo, ilabas mo yan. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. At isusumbong kitang tinatakot mo ang mga trabahador gamit ang armas. Lumapit ka pa ng kaunti sa lumang baldeng bakal. Tanging lakas lamang ang sisigot. Ang kamay ng taiyuan ang wawasak sa siyam na tribulasyon ng kamatayan. Ang besurerong ito, iba ang lakas ng kamay niya. May kaunting lakas ka lang, nagmamayabang ka na. Sinasabi ko sa'yo, nakuha na ng Hongsheng ang lupang ito. Kailangan mong lumipat, gusto mo man o hindi. Sa ayaw at sa gusto mo, aalis ka rito. Hindi pa tapos ang kontrata, at bayad na rin ako sa lahat. Ang kontrata ay para lang sa mga ordinaryong tao. Walang bagay na nagustuhan ng boss na hindi niya nakuha. Manager Tian, naghahanap ba ng guloy ang bibig mo? Ipalabas niyo na lang na dulot ng lumang kuryente ang nangyari. Joe Yang. Ang mga mahihirap, hindi kayang protektahan ng mga pag-aari nila, alam mo ba yan? May limitasyon sa oras ang lakas na ito. Hindi natin pwedeng patagilin to. Huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Hongsheng Real Estate ang nasa likod ko. Kuya, nagtatrabaho lang po kami rito. Huwag mo kaming pakialaman, huminto ka dyan. Kuya Yang, nauto ka rin ba nila? Noong una, winasak mo ang tindahan ko. Sa pangalawa, ibinento mo ang kapatid ko. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Nagkamali ako. Patawad, nagkamali talaga ako. Ibabalik natin ang kontrata. At libre na ang renta mo ng 6 na buwan. Ang pamilya Zhao ang magbabayad sa pinsala ng 1 taon. Oo, magbabayad kami ng 1 taon, kung ano ang sabihin mo, yun ang susundin ko. Nakuha mo ba ang balde? Yung master hand, may nangyaring kaunting aberya. Ayokong makarinig ng mga aberya. Sabihin mo kay Joe Yang. Gusto ko ang sinaunang jade at ang balde, pareho. Alas 8 ng gabi rito sa Jubao Pavilion. Dalhin mo ang mga gamit at humarap ka sa akin. Gusto mo ang mga gamit ko. Sabihin mo sa kanya, buhay niya ang iharap niya para makipag-usap. Nakakatuwa, kung ganoon, hihintayin kita. Gobernador, 3 araw nang walang tubig sa Luzhao. Malapit nang mamatay ang mga mamamayan. Young Master Hand, pumila ka muna. Mas mahalagang magligtas ng buhay ngayon. Gobernador, 3 araw nang walang tubig sa Yuzhou. Ang mga sugatang sundalo at mga mamamayan ay mahirap ng magamot. Binarahan ng daloy ng tubig, tuyot na ang ilog sa itaas at puro putik at buhangin na lang ang natira. Wala nang boses ang mga bata sa kaiiyak, kaya huwag ka nang magmakaawa. Ano naman ang mapapala natin sa isang lumang balde? Kung may mga Diyos naman pala, bakit hindi na lang idirekta? Ang tindi ng accent mo, kuya. Tio Yuan, bawal maging walang galang sa dakilang bathala. Ang gusto ni Han Tianyaw ay ang sinaunang jade at ang bakal na timba. At doon naman kay Kuya Yeching, buhay na ang nakataya. Sandali lang, ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tinatawag na modernong tubig gripo. Ano bang mga pinagsasabi mo riyan? Mang Zhao, tulungan mo ako rito. Nakakakilabot naman ang timba mong to, baka higupin ako niyan. Huwag kang mag-alala, hindi yan humihigop ng mga madaldal. Ligtas pala ako, kasi madaldal ako. Diyos ko po. Konektado ba ang ilalim ng timbang ito sa imbornal o sa impyerno? Nakakonekta yan sa larangan ng digmaan. Huwag mo naman akong takutin, sobrang hina ng loob ko, mabilis akong mamatay sa takot. Tubig, may tubig nga. Ate Diwata, umatras ka, dakilang bathala, huminto na ang tubig. Masyadong malakas ang agos ng tubig, hindi na kaya ng timba. Hindi naman sa hindi kayang dumaan, kundi hindi lang talaga kakayanin sa ngayon. Kuya Yeching, unti-unti at paisa-isa lang ang dating ng tubig. Pakiusapan mo silang saluhin ito ng patingi-tingi, huwag mong hahayaang may masayang. Alam mo na ang gagawin mo. Ang timbang to, mas gusto pa ang unti-unti pero madalas. Kuya, nagbubukas ka ba ng tindahan? Hindi. Ito ang departamento ng supply para sa langit. Sa buong buhay ko, nakapagbuhat na ako ng bigas at uling. Pero ngayon ko lang naranasang tumulong sa supply para sa mga Diyos. Xiao Zhou, kakaiba ang kilos ng 2 batang iyon. Parang nagmamanman sila. Pati ba naman pagbili ko ng mineral water, pakikialaman pa ni Han Tianyaw. Hoy, bro, tulungan ka na naming magbuhat. Huwag na, madali lang naman tong buhatin. Pansagip buhay ang tubig kong to. Gusto ba talagang agawin ng amo ninyong si Han pati ang pansagip buhay na tubig na to? Bakit naman hindi? Pati to ninakawin nyo, napakasama nyo naman, lalaban kayo sa akin. Noong bata pa ako kaya ang kampiyon sa pakikipag-away sa palengke.
Kampyon, tulungan mo akong buksan tong mga kahon. Hindi pwede kapag masyadong malaki. Sa ngayon, paunti-unting batch lang muna ang pwede nating idaan. Pumila kayo. General, hindi naman sa hindi ako naniniwala. Pero kung talagang lalabasan ng tubig ang timbang yan, ako mismo, si Tio Yuan, ay magpapatira pa rito ng 3 beses. Diyos ko, may tubig nga talaga. Sa pagkakataong ito, lumuluhod na ako sa harap mo, ako na si Matandang Yuan. Tubig, tubig nga. Ang sino mang manggahas na umagaw sa tubig ay papatayin. Matandang Yuan, nakalimutan mo na ba ang mga sugatang sundalo? General, nakakain po ba itong ladrilyo mula sa langit? Mabilis po itong makabusog, talagang pamatid gutom. Nagpakita ng himala ang mahal na bathala. Sumasamba po ako sa inyo, mahal na bathala, dahil binigyan ninyo kami ng tubig. Tutuperin ko na si Matandang Yuan ang aking pangako. Patawad po, mahal na bathala, masyado pong naging mapangahas ang aking bibig kanina. Tinatanggap ko na po ang aking pagkatalo ngayon. Medyo direkta nga po kayong magsalita, mahal na bathala. Zhou Ying, ano ang kulay ng langit dyan sa panig mo? Kulay abo. Napakaraming mga ilaw. Hindi ko man lang makita ang mga bituin. May mga bituin dito sa Yuzhou ngayong gabi. Kapag natapos na ang digmaang ito, sasamahan kita ni Kuya Ching para tignan ang mga bituin. Mabuhay ka muna hanggang sa araw na yon, sige ba? General, sinasalakay ng hukbunghan ang lungsod ngayong gabi. Naikabit na ang mga hagdang pang-atake sa silangang pader, mga walang hiya. Katatapos pa lang nating makainom ng tubig, heto't nagmamadali na silang mamatay. General, si Wei Qing ang kinakaharap mo, hindi ka na pwedeng makipaglaban muli. Kakaligtas pa lamang sa kanila ng mahal na bathala. Hindi ko hahayaang mamatay silang muli. General, si Wei Qing ang kinakaharap mo, huwag mo siyang piliting labanan ng harapan. Nasa ibaba ng pader ang mga mamamayan. Kapag umatras ako ng kahit isang hakbang, marami sa kanila ang mamamatay ng sabay-sabay. Nagbigay ng tubig ang mahal na bathala. Hindi pwedeng maging duwag ang hukbo ng Shenbei, tama. Kuya Qing, gusto kong makita kung ilang beses ka pa may iligtas ng iyong salamangka. Hindi na po kayang magtagal ng pintuan ng lungsod. Mahal na bathala. Kung mayroon pa kayong mga mahiwagang gamit, pakiusap, tulungan ninyo si Kuya Ching na may pagtanggol ang pintuang ito. Xiao Zhou, balak mo bang magtayo ng tindahan ng mga kagamitang bakal, bakit nagpapadala ka ng? Hindi. Balak kong magbukas ng imbakan ng sandata mula sa kaitaasan. Masyadong malaki pa rin. Kailangan nating kalasin ang mga ito para ipadala ng unti-unti. Basta't manatili kayong buhay, sapat na yon. Sinabi ni Ginoong Han na magmanman lamang at huwag makipagsagupaan ng harapan. Tignan muna natin kung kaya nating ilipat ang timba. Pati ba naman basurahan na nakawin pa ni Han Tianao? Mas mabuting ang gising ka, para hindi na kami mapagod sa paghahanap sa'yo. Hindi ka pwedeng lumayo ng husto sa balde. Hindi ito pang manggal akal ng basura. Bagay ito na wawasak sa iyong kaluluwa. Bumalik ka at sabihin mo kay Han Tianhao. Kung gusto niya ang boldeng ito, pumunta siya rito at lumuhad para buhatin ito. Sige po, sige po. Kuya, lalayas na po kami ngayon din. Bukas ng gabi na natin pag-usapan yan. Ngayong gabi, kailangan muna nating ipagtanggol ang lungsod. Bukas ng gabi na natin pag-usapan yan. Ngayong gabi, kailangan muna nating ipagtanggol ang lungsod. Lumaban kayo, huwag nyo silang papasukin. Nagpakawala na naman ng banal na kapangyarihan ng dakilang immortal. Ano ba ang pulang bateng ito? Masilaw na liwanag para buligin ang kaaway. Hatakin ang mga cable sa harap ng tarangkahan at ihampas ang pulang bote sa mukha nila. Nagbubuga ng usok ang pulang lata. Oh! Diyos ko po, dakilang immortal, napakatuso ng pulang bateng ito. Sa bagsik ng diskarting ito, para sa akin, kayo na talaga ang pinakamagaling. Lumalaban na ang hukbong Shenbei sa mga kaaway. Ye Qing. Nakipagsabuatan ka nga sa mga masasamang nilalang, ngunit ang Nagel iligtas sa mga mamamayan ang siyang tunay na Diyos. At ang mga nanamasa sa buong lungsod ang siyang tunay na demonyo. Bakit sumampong na naman ang laso ng general? Dakilang immortal, ito po ang sagisag kapangyarihan ng hukbong Shenbei. Kung hindi na kayanin ni Qing,
Ang mga natitirang kawal ng hukbong Shenbei ay handang sumunod sa inyong utos. Yeching, bakit mo ibinibigay sa akin ang sagisag kapangyarihang ito? Itabi mo yan para sa sarili mo. Dakilang immortal, sumampumpo ang laso ng general at hihina na ang kanyang paghinga. Sabi ni Yuya, kapag pinatagal pa natin ito, baka hindi na siya umabot pa sa madaling araw. Xiao Zhou, saan ka pupunta? Kuya Jubao, hindi ba't naghihintay sa'yo si Young Master Han? Sakto nga, dahil may pera, kakilala, at gamot sa panig niya. Ginoo, para sa pribadong pagtitipon lamang ang gabing ito. Daan po kayo sa eskinita sa likod kung mamumulot lang kayo ng basura. Ako si Han Taeyang Saiyo. Ikaw pala si Zhou Yang. Sinabi na ni Young Master Han. Iwanan mo ang mga gamit dito. Pwede ka nang lumayas. Dala ko na ang mga gamit. Nasaan ang gamot? Anong gamot ba ang sinasabi mo? Akala mo ba ospital ang Jubao Pavilion na namimigay lang ng libre? Nabalitaan mo ba? May hawak siyang ilang bagay na hindi alam kung saan galing. Kumalat na sa mukha ni General Xianzhen ang mga marka ng lason. Sabi ng doktor ng militar, kung walang mahiwagang gamot, baka hindi na niya malampasan ang gabi na to. Pigilan mo siya, magpapadala ako agad ng gamot. Nagkukunwari ka pa rin. Masyado kang malayo sa lumang bakal na timba, hindi magtatagal ang protection mo. Huwag naman dito sa may pinto, maaari ba? Han Tianxiao, lumabas ka rito. May lakas loob ka talagang pumunta rito, ha? Huwag ka ng maraming Saturday. Gusto ko ng pinakamabisang gamot sa sugat at panlaban sa lason. At mga kagamitan sa paunang lunas, narinig niyo ba ako? Isang taga-kolekta lang ng basura. May dalang 2 pirasong kalawangin para makipagpalit ng gamot sa Jubao Pavilion. Akala mo ba batika ang lugar na to? Hindi mo kampeke ang lunti ang kulay ng jade na to. Kakaiba ang anyo ng tiger tali na to. Pero napakabuti ng may-ari. Isang lumang estatwang tanso lang naman to. Kailangan bang kabahan ng ganyan? Hindi lang yan simpleng estatwang tanso. Kung totoo ang bakal ng alapaap mula sa sinaunang digmaan, hindi matatawaran ang halaga nito. 100,000, iwan mo ang mga gamit dito. Ibibigay ko sa iyo ang gamot tapos umalis ka na. Zuo Yang, binibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Ang isang mamumulot ng basura na tulad mo, humahawak ng ganitong bagay. Hindi mo yan kayang ingatan. Kung kaya ko o hindi, wala ka ng pakialam. Sige, ibahin natin ang usapan. Iwan mo ang gamit at lumuhad ka. Baka pag-isipan ko pang huwag tumawag ng pulis. Mukhang dadaanin na ni Young Master Han sa dahas para turuan siya ng leksyon. Sinasabi mong totoo ang bagay na to. Kung ganoon, hindi ka naman siguro natatakot kung katukin ko muna to, di ba? Han Tianxiao, may mga tuntunin ng Jubao Pavilion. Bawal sirain ang mga gamit bago pa ito masuri. Tuntunin, ngayong gabi, ako ang batas dito. Ang tansong yan. Ang tiger tali na yan ay nakuha niya kapalit ng sarili niyang buhay. Wala kang karapatang hawakan yan. Pigilan niyo siya. Kayang magbigay ng lakas ng tiger tali. Pero mas mahina to kumpara sa lumang bakal na timba. Kapag pinatagal pa natin to, ako muna ang babagsak. Tama na, Han Tianxiao. Gusto mong gawing pugad ng pandaraya ng pamilyahan ang Jubao Pavilion. Hindi ako papayag. Bye Susu. Kakalabanin mo ako para lang sa isang taga-kolekta ng basura. Ginagawa ko ito para sa patakaran ng Jubao Pavilion. Kung gusto mo, kaya kong ibigay. Pero kailangan ko munang kumpirmahin kung saan nanggaling ang selyong tigre na ito. Wala na akong oras para magpaliwanag. General, agaw buhay na ang kanyang paghinga. Lagi niyang tinatawag ang pangalan mo. Kaya pala, totoong konektado tayo sa ibang lugar. Agawin niyo ang cellphone niya pati na ang selyong tigre. Guardia. Ito ba ang pinag-aagawan niyo? Buksan ng pribadong silid gamutan. Ihanda agad ang lahat ng gamot sa emergency at mga medikal na kagamitan. Bye Suso, mag-isip ka ng mabuti. Ang pagtulong mo sa kanya ay pagkalaban sa pamilyahan. Ang posisyon mo sa Jubao Pavilion. Isang tawag ko lang, matatanggal na kita. Kahit ang pamilya bay ay hindi ka mapoprotektahan. Sige, tumawag ka, negosyo ang pinatatakbo sa Jubao Pavilion. Hindi isang kurakot na kuta ng pamilyahan. Buksan niyo ito. Sinong may lakas ng loob na hamarang sa paggagamot? Ako. Sabihan ng pamilyahan na palibutan ng junk shop. Dapat mapasa atin ang basurahang yon ngayong gabi. Binibining bay, sino ang nasugatan? Malubha ang kanyang sugat, nawalan siya ng maraming dugo at may mataas na lagnat. Malubhang sugat sa panahon ngayon. Huwag ka nang magtanong, kunin mo na ang mga gamit.
Yuan Guang, pakinggan mo ako ng mabuti. Huwag mong bubunutin ang espada, diinan mo muna ang sugat at panatilihin siyang gising. Opo, diniinan ko naman po. Paulit-ulit na tinatawag ng general ang pangalan mo. Huwag kang mamamatay para sa akin. Tumahimik ka, mabuhay ka muna bago kita singilin sa atraso mo. Nasa ibang panahon talaga siya. Walang oras para sa paliwanag ngayon. Bay Suso, kakalabanin mo talaga ang pamilyahan para sa kanya. Nagel, iligtas ako ng buhay. At tinutupad ko lang din ang patakaran ng Jubao Pavilion. Patakaran, hindi nga malinaw kung saan galing ang hawak niyang gamit. Ang pagtulong mo sa kanya ay pagtulong sa isang magnanakaw ng mga libingan. Nagmamadali ako ngayon. Subukan mo pang hamarang. At sisiguraduhin kong bukas, ikaw na ang nakahiga sa kamang ito. Nagpadala ako ng tao sa junk shop. Hindi magtatagal, mapapasakamay na ng pamilyahan ang bar aisles na yan. Ni Chinkyu, masyadong malayo ang bakal na bar aisles. Hindi makakapagbigay ng sapat na lakas ang talismang pananggalang. Dumaan tayo sa underground parking. Huwag kayong gumawa ng kalokohan. Napakahiwaga at nakakatakot ng isang ito, sana manahimik na lang ang matandang yan at huwag ng daldal ng daldal. Ang bilis mong nakabalik pagkatapos mong ibabayan sabi ni Young Master Han. Mapupunta sa pamilyahan ang bar aisles. At ikaw naman ay diretso sa ospital. Ayos ka lang ba? Maayos naman ako. Muntik lang mayanig at mabasak ang kaluluwa ko dahil sa kanila. Hindi magtatagal ang lakas mong iyan. Kaya huwag ka ng daldal ng daldal. Diyos ko po. Tunay nga na ito ang Heavenly Express Station. General, magpakatatag ka. Papunta na rito ang dakilang immortal. Ano ba ang mga ito? Wala akong pakialam kung ano man yan. Nagbigay na ng gabay ang dakilang immortal, sundan na lang natin ang ginawa niya. May tunog, General, may naririnig ako. May pag-asa pa tayong may salba siya. Basta buhay si Zhou Yao, sapat na yon. Huwag ka nang magsalita, mag-ipon ka ng lakas. May utang na naman na buhay ang iyong kapatid sa iyo. Alista mo na lang sa utang, dahan-dahan ko ring babayaran sa hinaharap. Dakilang immortal na nasa itaas. Kapag binanggit ko muli ang salitang nasirang bar aisles, ay la-livestream ko ang aking sarili na sinasampal ang sarili kong mukha. Sino yan? General Ye, sinabi ni Panginoong Tooba. Maaari kang ang mailigtas ng dakilang immortal ng isang beses, pero hindi na sa ikalawang pagkakataon. Ang taong kababawi pa lang namin, nangangahas ka pang hawakan. May liligtas ba siya ng mga ito? Sa sinaunang panahon, ang mga ito ay mga makapangyarihang lunas mula sa langit. General, huwag mo siyang hayaang lumapit. Mga taunang sundalo, nangangahas kayong hamarang sa akin, Iyuyuan, umatras ka. Kaya naman pala, ang lagusan na ito ang gustong agawin ni Han Tianao. Hindi ito ang oras para pag-usapan. Si Han Tianao, General Ye, kaya ngang gamutin ng iyong dakilang immortal ang sakit. Pero hindi niya may iligtas ang buhay mo mula sa kamatayan. Lapastangan, ako ang harapin mo, matandang hakluban. Ikaw ang susunod. Isa na namang halimaw. Ganyan pa rin magsalita si Zhou Yang, walang paliligoy-ligoy. Hala, naiiyak na ako. Isinilid ng diwata ang araw sa loob ng balde. Sino ba naman ang makakatagal sa ganyan? Anong klaseng kakaibang kulog ito? Kulog yan ng Chen Kun. Kuya Yeching, hindi ka palalampasin ni Master Tuba. Wala rin naman akong balak na palampasin siya. Ang galing mo talaga, dakilang immortal. Sa oras na kumawala ang mahiwagang kulog na ito, patay agad ang mga mamamatay tao. Maraming salamat, dakilang immortal, sa pagliligtas sa aming general. Utang na naman ni Kuya Ching ang buhay niya kay Zhou Yang, ang galing mo talaga, dakilang immortal. Zhou Yang, ang hawak mo ay hindi lang basta negosyo ng mga anti-gang kagamitan, kundi ang mismong buhay at kaligtasan ng dalawang mundo. Kaya balak mo pa ring makisali sa labang ito ngayon. Gusto kong matutong sumunod sa patakaran si Han Tianao. At talagang ibabalik at itutuwid ko ang mga patakaran. Ang plague ng mamamatay tao ay baka pwedeng maipalit sa kaunting salapi. Hindi ka muna mapoprotektahan ni Kuya Ching sa ngayon. Kaya sana mag-iingat ka. Magpagaling ka muna ng mga sugat mo. Hanggat hindi ka pa lubusang gumagaling, bawal kang umakyat sa pader ng lungsod. Sige, susunod si Kuya Ching sa iyo. Zhou Yang, nawalan na naman ako ng contact sa mga tao ko. Talagang nagulat naman ako doon. Walang kwenta ang kalidad ng mga taong ipinadala mo. Magpalit ka na kaya ng supplier, walang silbi ang pagmamatigas nila.
Pinapalibutan na ng mga tao ko ang junkyard mo. Xiao Zhou, ang daming sasakyan sa labas. May mga may bitbit pang ang mga itak. Sobrang nakakatakot ang dami nila. Sila ang mga tao mula sa black market. Ngayong gabi, ang sinaunang Jade Tiger at ang bakal na balde. Kukunin ko silang lahat. Han Tianao, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko? Yung kakaligtas ko pa lang ng tao, tapos narito ka na para magpakamatay. Kakayanin mo ba? Kahit hindi kayanin, itiyakin kong lalabas silang nakaluhod. Zhou Yang, sabi ni Senyorito Han, dapat mong isuko ang sinaunang Jade Tiger at ang bakal na balde. At hindi namin babaliin ang dalawang binti mo ngayong gabi. Mukhang delikado ang forma sayo nila ngayon. Bakit hindi muna tayo tumakas sa pinto sa likod? May mga tao rin doon sa likod. Gusto ka talagang tapusin ni Han Tianao ngayon. Kailangan natin silang maakit papunta sa tabi ng bar aisles. Mabilisan lang to. Ano ngayon, huwag kang magkunwaring pipirian. Isang hamak na basurero lang naman. Akala mo ba talaga mababaligtad mo ang mundo gamit ang dalawang anti-gang yan? Patayin si Brother Long, baka gusto lang niyang magtago. Tulong, Laodang. Mukhang hindi kayo tinuruan ni Han Tianao na kumuha muna ng seguro bago mang-agaw ng gamit. Hindi pa ba sapat? Mamaya, dahan-dahan kitang rururukin. Tingnan natin kung mananalo ka pa. May galing ka pala, kaya naman pala kinuha ka sa tindahan ni Aling Han. Masyado kayong kakaunti, hindi man lang ako mapapagod sa inyo. Pumasok kayong lahat, tapusin nyo sila kasama ng bar aisles. Ha? Miss Bai, pwede na ba tong Wallace ko bilang sandata? Pwede naman, basta ba handa silang mamatay sa katatawanan dahil sa'yo. Sinasagad na niya ang lakas niya, mga kapatid. Hindi na siya magtatagal. Huwag kang magmatapang. Zhou Yang, nasugatan ka. Maliit na bagay lang to, bale wala. Hahaha, may babae nga talagang nakatago sa bar aisles. Hindi nga ako niloko ni Young Master Han. Buhatin niyo palis ang bar aisles. Patayin niyo rin ang babae, ang sandatang ito ay kasama ko na sa laban ng maraming taon. Gamitin mo to para protektahan ang sarili mo. Sa loob ng 3 hakbang, ibuhos mo ang lahat ng lakas mo. Pagkatapos nyun, hihina ka na. Kapag nasunog na ang 50 marka, kailangan ko ng tumakas. Mabilisan lang to, tag-in nyo siya. Paikat-ikot lang siya sa tabi ng bar aisles, ayaw niyang lumayo. Kung ganoon, kukunin ko muna ang babaeng to. Mas lalo siyang lumalayo sa bar aisles, mas nauubusan siya ng lakas, patay ka na ngayon. Sa loob lang ng 10 segundo. H, hindi ka tao. Ngayon mo lang nalaman. Pare, naghahanap buhay lang naman kaming lahat dito para kumain. Huwag mo naman kaming sagaran ng ganito. Magkano ba? 500,000 piso. Binayaran niya ang buhay mo. Ang galing mo rin makipagtawaran. Ah, pati si Brother Long, lumuhad na. Kuya Kiyang, nagkamali ako, patawarin niyo ako. Sa susunod, kapag nakita kita, iiwas na ako at dadaan sa ibang daan. Tawagan mo si Han Tianao. Nakuha niyo ba ang bar aisles? Hindi namin nakuha ang bar aisles. Mamamatay na kami rito. Akala mo ba talaga, na dahil lang sa kakaiba mong kakayahan ay kaya mo ng kalabanin ng pamilyahan? Hindi ko gustong kalabanin ng pamilyahan. Plano kong burahin ng pamilyahan ng tuluyan. Sige. Bukas ng gabi sa auction ng Jubao Pavilion, ipapaalam ko sa lahat ng makapangyarihang tao sa Jiangcheng na peke ang lahat ng mga hawak mong gamit. Kunin mo ang mga tao mo at lumayas kayo rito. Hindi ka mapoprotektahan ng personal ni Dawunyang. Hintayin muna nating gumaling ang mga sugat mo bago kanya protektahan. Hindi ka naman pala ayos lang. Kahit papaano, nagpasalamat naman sila. Kaya hindi ka naman pala imbattable. Itinataya mo ang sarili mong buhay. Basta buhay pa ako sa ngayon, sapat na yun. Gagawa ng patibong si Han Tianao sa gaganaping auction para idiin ka bilang isang magnanakaw ng mga antigo sa mga libingan. Bukas ng gabi, bubuksan ko ang mga mata ng mga kolektor ng antigo rito sa Jiangcheng. Hindi pa lubusang gumagaling ang katawan mo. Huwag ka munang makipagsabayan ngayong gabi. Inihanda na ni Han Tianao ang entablado. Kaiyahiya naman sa kanya kung hindi ako aakyat para makisali sa palabas niya. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong babagsak siya kasama ang lahat ng mga paninda niya. Ang anti-gang pinta na may imperial na lagda ng Dachen. Magsisimula ang bid sa 5 milyong yuan. May kakaiba sa aura ng pintang ito. Mukhang totoong antigo nga ito. May nailabas na naman palang kayamanan si Zhou Yang. Sandali lang. Hindi na kailangang i-bid ang pintang ito. Peke yan, Professor Wang. Hindi ka pa nga nakakalapit pero nakikita mo na agad, may kakaibang sining at ganda ang pintang ito. Amoy lupa lang ang gamit na yan. Zhou Yang, iligpit mo na yan agad.
Kung hindi, paano ka makakakuha ng 5 anti-gum pinta? Lakas ng loob mong sabihin na malinis ang pinanggalingan ng mga gamit na yan. Huwag mong sabihin galing talaga yan sa ninakaw na libingan. Kaya naman pala bigla siyang yumaman ng ganyan kabilis. Dahil lang ba sinabi mong peke, peke na agad? Bago pa ang papel at hindi pa tuyo ang tinta. At halatang pilit na pinatanda ang selyo. Sa 3 kapansin-pansing mali na yan, halatang peke ang lahat. Gaganapin ngayong gabi ang isang pampublikong pagsusuri at hindi mo siya mapoprotektahan. Sa ngalan ng Asosasyon ng mga Kolektor ng Antigo, pinatutunayan ko na ang pintang ito ay isang dekalidad na kopya lamang. Ipagtapat mo na ngayon kung saan galing ang sinaunang jade at selyong tigre. Para kahit paano, may matira pang lakas sa katawan mo. Masyado ka namang nagmamadali. Natatakot ka bang totoo ito? O natatakot ka na kapag napatunayan ng totoo, hindi mo na ito makakayang pagtakpan? Ang lakas pa ng loob niyang sumagot kay Young Master Han. Napakatigas talaga ng bibig ng batang ito. Tigil, hanggat hindi pa tapos ang pagsusuri, walang sino mang pwedeng sumiren ito. Kung masira man ang pekeng yan, babayaran ko. Ang lakas ng loob mong galawin ako. Kung may lakas ka ng loob na pilasin yan, kaya ko rin. Tiyakin na ang kamay mong yan ay gagamitin na lang sa pagtatak ng mga pekeng sertipiko habang buhay. Pigilan niyo siya, sino ang may lakas ng loob na manakit ng bisita ko dito sa Jubao Pavilion? Bisita mo. Isa siyang sospek. Tingnan ninyong mabuti ang lahat. Mga anti-gum gamit, mga bayarang maton, at isang misteryosong sisidlan. Walang kahit isang malinis na gawain ang taong ito. Gusto mo ba talagang magpatawag ng pulis? Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Anong itinatawa-tawa mo dyan? Natatawa ako dahil sa tagal mong naghanda. Pero ang inihanda mo lang ay ang mga walang kwentang bagay na ito. Joe Yang, lumuhad ka ngayon at umaming peke ang mga bagay na ito. Isuko mo ang sisidlang yan. At baka hindi nakita ay pakulong pa. Hindi ka na ba nakakatulog dahil sa pag-iisip sa sisidlan ko? Walang silbi ang pagmamatigas mo. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang sino man sa Jiangcheng ang mangangahas na bumili ng mga gamit mo. Ang mga katulad niya ay cancer sa mundo ng mga antigo. Dapat siyang puksain ng tuluyan, tama ang sinabi ni Young Master Han. Huwag na huwag hahawakan ng mga bagay na hindi natin alam ang pinagmulan. Pati si Bai Sushao ay nagkamali ng tingin sa pagkakataong ito, Wang Chengyuan. May lakas ka ba ng loob na hintayin muna si Creator Chen bago ka gumawa ng conclusion? Nasa ibang lugar si Creator Chen at hindi siya makakarating dito. Ngayong gabi, si Professor Wang ang tanging autoridad dito. Sinabi ni Brother Yeching na hindi pwedeng ipakita basta-basta ang bagay na ito sa iba. Pero sa sitwasyon natin ngayon, wala na tayong pagpipilian. Ano, gusto mo na namang maglabas ng isa pang peke para magpalabas dito? Peke! Kung ganoon, tingnan ninyo ito. Kahit gaano pa ito kamukha ng totoo, peke pa rin yan. Bakit ka ba nagmamadali? Hindi ko pa nga ipinapakita sa iyo ang mga nakasulat. Hindi ba ordinaryong sulat at tatak lang yan? Paras na patulala na si Professor Wang. Peke ba talaga yan? Siguradong peke yan. Ang selyo ng emperador ay inilibing kasama ng ninunong si Zushu. Kung totoo nga yan, kailangang isulat muli ang buong kasaysayan ng Dachen. Sino ang nagsabing hindi makakarating si Creator Chen? Creator Chen. Ako ang nag-abiso sa kanya. Ang mga hibla ng papel at seda, maging ang mga bakas ng cinnabar at ang mga lomet sa gilid, lahat ay tugmang-tugma. Creator Chen, pakiusap, tingnan ninyong mabuti. Baka naman napakahusay na panggagaya lang ito. Manahimik ka. Ito ang opisyal na selyo ng imperyo ng Dachen. Ang selyong ito ay isang tunay na kayamanan ng bansa. Pero bago lang, sinabi ni Professor Wang na peke ito. Ako. Ang tiningnan ko lang naman ay ang sinaunang pinta. Hindi sakop ng aking kadalubhasaan ang selyo. Pero paano naman ang sinaunang pintang iyon? Ang pintang ito at ang kasulatan ng dugo ay may iisang pinagmulan. Pareho silang bahagi ng mga maagang tagumpay ng Dachen. Sino pa ang mangangahas na sabihing peke ito? Kahit pa totoo ang mga bagay na yan, hindi pa rin yan mapapatunayang galing yan sa malinis na paraan. Sa wakas, inamin mo rin totoo ang mga ito. Narinig ninyong lahat yon, di ba? Mula sa pagbintang na peke ito, lumipat na ngayon si Senyorito Han sa pag-atake sa pinagmulan nito. Parang gusto mo lang yata kaming agawan, Senyorito Han. Tungkol naman sa pagsusuri ni Professor Wang kanina. Professor Wang, hindi mo man lang sinuri ang pangunahing material. Bago ka naglabas ng desisyon na peke ito. Creator Chen, nalinlang lang din po ako ng iba. Ang record ng transaksyon sa pagitan ni Professor Wang at Senyorito Han
ay isa sumite ko rin kasabay nito. Zhou Yang, panalo ka sa pagkakataong ito. Pero hindi mo rin mapoprotektahan ang mga iyan kung mapoprotektahan ko. Hindi mo na kailangang problemayin yan. Isipin mo muna kung paano mo ipapaliwanag bukas ang pagsisuhol ng pamilya Han sa isang peking eksperto. Napahiya si Han Tiano ngayong gabi. Siguradong mas magiging marahas ang susunod niyang hakbang. Nagpakita na siya ng lupit. Ngayon, oras ko naman para gumanti. Xiao Zhou, kumusta ang subasta? Hindi ka naman ba nila nalinlang ng husto? Hindi po, nagawa ko pa nga silang maisahan ng bahagya. Mabuti naman kung ganoon. Ang tibok ng puso ko ngayong gabi parang sumakay sa roller coaster. Zhou Yang, naharang ako sa high-speed rail sa Yechinghe. Isuko mo ang kapangyarihan sa hukbo. Ipasok agad ang sugo ng bagong hukbo. Dalhin ang mga bantay palasyo at palibutan ang tolda ng general. Hindi sila naparito para maghatid ng utos. Naparito sila para kumpiskahin ang lahat sa atin. Narito na ang sugo. Mukhang may mga nagmamadali ring mamatay doon sa panig ng Dachen. Yeching, lumuhad ka at tanggapin ang utos ng emperador. Gusto mo siyang paluhudin. HMP. Sa nakikita ko, nakikipagsabuatan kayo sa mga masasamang espiritu para lasunin ang isip ng emperador. May utos ang kamahalan, isuko ni Yeching ang selyo ng hukbo. Habarin ang iyong baluti, bumalik sa kabisera at humarap sa paglilitis. Paano kung ayaw kong isuko, paano kung hindi? Ituturing ng mga taksil at rebelde ang buong hukbo ng Shenbei. General, hindi naparito ang mga taong ito para maghatid ng utos. Naparito sila para pugutan tayo ng ulo. Yuan Guang, kasama ka rin sa listahan ng mga taksil. At basagin ang lalagyang ito sa baywang mo sa harap ng lahat. Sino ang may lakas ng loob na humawak dyan? Bakit? May nakatago ba ditong masamang lihim mo? Matandang Chin. Masyadong mayabang ang sagong ito, masarap turuan ng leksyon. Turuan natin siya ng leksyon. Hindi lang ang bibig niya ang mayabang. Gusto niyang sirain ang bakal na lalagyan. At gusto rin niyang sirain si Yeching. Dakilang master ng espada, gusto nilang basagin ang lalagyan. Ginagawa pa nilang bihag ang mga sugatang sundalo. Sa pagkakataong ito, kailangan nating gumawa ng pader para protektahan siya. Kaya ba ng bakal na lalagyan na lunukin ang lahat ng ito ngayon? Masyadong malaki ito kumpara sa huling ipinadala natin. Guguluhin lang ng sagong iyan ang lahat. Isang panig lang ang kayang asikasuhin ni Yeching sa bawat pagkakataon. Huminto ka, hindi nakakayanin ng katawan mo. Hindi siya pwedeng huminto doon. Sasali rin ako sa pagliligtas. Isama mo ako. Hindi ka lang basta nagpapadala ng gamit. Itinataya mo ang buhay mo para lang buksan ang pintong ito. Bumukas ka. Inay ko po, nagsuot na ng baluti ang dakilang immortal. Ibang level na ito, diretsong upgrade na. Ha? Itaas ang mga kalasag sa harap, isuot ang mga salamin sa mata, iligtas muna ang mga sugatan. Makinig kayong mga bantay palasyo, ibaba ninyo ang inyong mga espada. Sa tingin nyo ba hahayaan kayo ni matandang Yuan na umatake ng ganyan kadali? Kuya Yeching, nakipagsabuatan ka nga sa mga kampan ng dilim. Uubusin ko ang buong lahi mo. 3 henerasyon ang nagbabantay sa hangganan ng aking pamilya. Ngunit ang isinukli nyo lang ay isang kautusan mula sa isang taksil na opisyal. Ako ang sugo ng emperador. Kapag ginalaw mo ako, pagre-rebelde yan. Kung ganoon, magre-rebelde kami. Zhou Yang. Kuya, ngayon, hindi na tayo makakabalik pa. Kung ganoon, huwag na tayong lumingon. Nasa likod mo lang ako. Hintayin mo ako. Gusto yatang dumaan ni Xiao Zhou mula sa kabilang bahagi ng timba. Huwag mong hawakan. Hindi pa pwede. Bukas na ang lagusan. Hindi natin kayang magpadala ng buhay na tao. Zhou Yang, huwag mong ipilit. Sabi mo nga, gusto mo akong makita. Paano ko naman babalewalain yon? Lumalaki ang sakop ng lagusan. Malamang may kinalaman ito sa mga sagisag na hawak ninyong dalawa. Ang selyo ng emperador at ang tatak ng tigre. Pati na ang sulat sa dugo at ang palawit ng Diyos ng digmaan, lahat sila ay tumugon na rito. Mukhang nagtitipon-tipon na ang lahat. May kulang pa. O baka kailangan pa ng mas malakas na pagtugon. Dumating na si Tooba Hong. General, kapapatay mo pa lang sa sugo ng emperador. At heto na naman ang hayop na si Tooba Hong. Halatang sinasamantala niya ang kaguluhan.
General, may 80,000 silang kabalyero, may 30 karwaheng pandigma, at walang katapusang nagniningas na pana. Diyos ko, ang mga kayalang lumaban dito ay wala pang 5,000 at hindi pa tapos ayusin ang pader ng lungsod. Maghanda sa pagtatanggol, umakyat sa pader, ihanda ang mga gumugulong na troso, ang mga sugatan, umatras sa likod. Yeching, pinatay mo ang sugo ng emperador at nagrebelde ka sa kaharian, kailangang dom-anak ang dugo mo. Ngayong gabi, parurusahan kita sa ngalan ng langit. Parusahan sa ngalan ng langit, isang salot na tulad mo, hindi karapat-dapat. Zhou Yang, kung sakaling hindi natin makayanan ngayong gabi, huwag kang magsalita ng ganyan. Manatili ka doon hanggang sa maubos ang 3 insenso. Gagawa ako ng paraan. Kuya, hihintayin kita hanggang sa maubos ang 3 insenso. Pumasok muna tayo sa loob ng kuta. Sige, lumaban kayo. Ano ngayon kung 80,000 kayo? Hinding-hindi magpapatalo si Yuan ngayong gabi. General, hindi na kaya ng silangang pader. Oh. Nawasak na ang harang. Zhou Yang, bumagsak na ang lungsod. Baishu, saan sa Jiang City ang pinakamaraming paputok? Sa bodega ng mga paputok sa kanlurang bahagi ng lungsod. May malaking pagdiriwang doon ngayong gabi. Hindi pa nga nailalabas ang lahat ng mga paninda. Gagamit ka na naman ba ng mga paputok para makipaglaban? Hindi pa nakakakita ng mga paputok ang mga kabayo sa sinaunang panahon. Pwes, ipakita natin sa kanila. Zhou Yang. Kuya Chi, kapit lang. Hindi muna tayo magbebenta ngayon. Bumalik na lang kayo bukas. Lahat ng mga gatling na paputok at malalaking furry work, pati na ang mga malalakas na paputok, kukunin ko na lahat. Tol, gagamitin mo ba yan para pasabugin ang halimaw na nian? Papasok na ang bayad ngayon din. Darating na ang sasakyan, ihanda na ang pagsasakay. Bilis-bilisin nyo, isakay nyo na para kay boss. Sabi ni Young Master Han, bantayan siyang mabuti. Ano bang gagawin niya sa pagkarami-raming paputok na yan? Ano namang pakialam natin? I-report muna natin kay Young Master Han. Wala akong oras para makipaglaro sa pamilya Han ngayong gabi. Bakit ba siya sumisingit? Sabihin mo kay Han Tianxiao na huwag siyang sumingit. Pagkatapos kong magligtas ng buhay, isusunod ko siya. Bumalik tayo sa junkyard. Ang mga turo mong ito, kapag dinala sa sinaunang panahon, daig pa ang malupit na cheat, manual ng mga tagubilin. Magsisimula na sa loob ng 3 segundo. Kuya Yexing, padapain mo ang mga tao. Dapa ang lahat, yumuko na kayo ngayon pa lang. Ang sino mang tumayo ay magiging madaling target. Ang lila na makalangit na apoy, dumadating na naman ang lila na makalangit na apoy at kulog. Diyos ko po, dakilang immortal, hindi lang ito basta pagliligtas. Para mong dinala rito ang buong kapistahan ng kalangitan. Hukbong Shenbei, sumunod kayo sa akin, lumaban tayo. Luzeto, simpleng salamangka lang yan, sugod, para sa haring ito. Nakita mo yan, yan ang tinatawag na bagsik ng teknolohiya. Kahit hindi ko alam kung ano ang teknolohiya. General, umatras na ang mga rebelde, sa wakas ay naipagtanggol din natin. Nagpakita ng himala ang dakilang immortal. Mabuhay ang dakilang general. Zhou Yao. Kuya, mas mahalaga ang buhay kaysa sa pangako. Dapat nating sirain ang salamangka ni Kuya Ye. Mahal na prinsipe, nagpanik ang 80,000 kabalyero natin. Hindi na tayo maaaring lumaban ngayong gabi. Hingi ng tulong ng mga lason mandirigma ng kanluran. Kapag kumalat ang lason, baka walang matitirang buhay sa Yuzhou. Iyan mismo ang gusto ko. Ang walang matirang buhay. Senyor Ituhan, hindi ko rin po inaasahan na darating si Chief Chen. Walang silbi, isang hamak na basurero lang, hindi mo pa mailigpit. Dahil lang sa isang basurahan, ipinahiya mo ang buong pamilyahan sa buong lungsod. May kakaiba talaga sa basurahang iyon. Doon galing ang lahat ng mga antigo ng mabahong siyang. Sigurado ka ba? Hindi ba galing sa isang sinaunang libingan? Isa iyong daanan. Kapag nakuha natin ang basurahang iyon, kailangan pa ba nating agawin? I-block natin ang lahat ng benta niya. Kapag wala siyang pera at wala ring malulusutan, saan siya kukuha ng pondo para tustusan ang basurahang iyan, naintindihan mo? Joe, ang ingay kagabi. Akala ng mga kapitbahay nagpa-New Year's Eve party ka sa junk shop. Sabihin mo na lang, naging masaya ba o hindi? Masaya, sa sobrang gulo, muntik nang lumipad ang kaluluwa ko. May problema. Ang lahat ng bank account sa pangalan mo ay pansamantalang na-freeze.
Anong ibig sabihin nito? Naglaho na lang na parang bula ang 5 milyon. Ginoong Joe, may mga kaina-hinalang transaksyon sa pondo ng account ninyo. Mangyaring makipagtulungan kayo sa investigasyon. Sino ba ang nagpa-freeze nito? Paumanhin, wala kaming maibibigay na impormasyon. Nakatanggap din ng abiso ang Jubaush. Napansamantalang itigil ang pagtanggap sa mga antigo mo para sa auction. Nagawa mo pang tumawa, wala na nga ang lahat ng pera mo. Sa wakas, may matalino na ring tao sa pamilya Han. Joe Yang, ako si Han Xiong. Ang tatay ni Han Tianao. Ang tunay na namumuno sa pamilya Han. Ay ho, pinapayuhan kita, hindi magandang bagay ang magpakitang gilas. Noong inagaw ng anak mo ang basurahan ko, hindi mo ba itinuro sa kanya yan? Masyadong padalos-dalos kung kumilo si Tianao. Pero matalas ang mata niya sa pagpili. Kaya gusto mo ring iligtas si Taitong. Magbigay ka ng presyo. Kaya ko namang ibigay ang kumpanya. May saltik ba ang pamilyahan? Bakit ba gustong-gusto ninyong bilhin ang buhay ng iba? Ngayong wala ka ng account, wala ka ring mapagbentahan. At wala na ring auction house ang maglalakas loob na tumanggap ng mga paninda mo. Kahit may hawak kang tambak na kayamanan, hindi mo naman magagastos kahit 1 sentimo. Mas tuso ang matandang yan kaysa kay Han Tianao. Ngayong gabi, alas 8, dalhin mo si Taitong sa pamilyahan. Kung hindi, bukas, pati ang junk shop mo ay mawawala sa'yo. Joe Yang, may problema ba dyan sa panig mo? Maliit na bagay lang. May humaharang lang sa pataka ko rito. Kailangan ba ni Ching Ching na magpadala ng ginto at pilak? Ipadala mo, lakihan mo pa. Sampilin natin sila sa mukha ng todo. Hindi kailangang magmadali. Gustong harangan ni Han Xiong ang mga channel ko. Kung ganoon, iba naman ang lalaruin natin. Ano ang balak mong gawin? I freeze niya man ang pera ko. Ipakikita ko sa kanya na ang negosyo sa pagitan ng dalawang mundo ay hindi nakasalalay sa bank card. Kagabi nung bumalik ako, nakuha pa ni Ching ang isang imbaka ng sandata ni Toba Hong. Nang ganoon lang, paano naging ganoon kadali yun? Masyadong napaaga ang pagharang ni Han Xiong. Kahapon lang natin itinaboy ang mga taga-black market. Tapos ngayon, narito na naman sila para maglagay ng selyo. Hindi talaga titigil ang pamilyahan hanggat hindi nila tuluyang napapabagsak si Xiao Zhou. Joe Yang, pinaghihinalaan ka ng kaina-hinalang pakikipagkalakalan ng mga antigo. At ilegal na paglilipat ng pondo. Bilang kasosyong nagpautang ang pamilyang Han, may karapatan kaming mag-apply na i-freeze ang iyong lugar ng negosyo. Anong kasosyo sa utang ang pinagsasabi ninyo? Matagal nang nagbayad si Xiao Zhou, nagbayad na siya. Kahit 1 sentimo sa account niya ngayon, hindi niya magagalaw. Mas bagay ka pa ring bumalik sa pangungulekta ng mga plastik na bote. Bakit ka tumatawa? Iniisip ba ng pamilyahan ninyo na ang pera ay pera lang kapag nasa loob ng bank card? Pasok. Para mamulat naman ang mga mata ninyo. Hehe. Nag-aarte ka lang gamit ang peking gintong bar. Yang, mukhang nababaliw ka na talaga sa hirap. Kuya Ching, ilan pang bodega ng hukbo ang natitira sa panig mo? May 3 bodega ang hukbo ng Tooba. Kagabi, isa pa lang ang nakuha natin doon. Sino ba ang nagsasalita? Pakialam mo ba? Aktibo na ang ingat yaman ng kaharian ng mga immortal. Ito, hindi ganito ang timbang nito. Mukhang tunay na ginto. Napakagandang perlas na kumikinang sa dilim. At likas ang ningning nito. Mas maganda pa ang kalidad nito kaysa sa nakita natin sa subasta. Hindi natin alam kung saan nanggaling ang mga bagay na ito. Hindi ba't sinabi mo lang kanina na wala akong pera? Ngayon, malinaw na ba sa'yo? Makipag-ugnayan ka sa palitan ng mahahalagang metal sa ibang bansa. Siguraduhing nakatala ang lahat ng legal na pera. I-record ninyo ang buong proseso sa video. Ang lakas ng loob mong laktawan ng mga koneksyon ng pamilyang Han. Ang hinaranggan lang ng pamilyang Han ay ang sirkulo ng mga antigo sa Jiangcheng. Hindi ang buong mundo. Boss Han, nakitaan si Joe Yang ng napakaraming ginto. Joe Yang, mas mahirap ka palang kalabanin kaysa sa iniisip ko. Pareho lang tayo. Mas matalino ka ng kaunti kumpara sa anak mo. Hindi ka maililigtas ng ginto mo. Walang kahit anong marangyang pagtitipon sa Jiangcheng. Ang magpapahintulot sa iyong makabalik sa sirkulo. Ngayong gabi, ang pamilyang Han ang host ng charity gala sa Jiangcheng. Dadalo ang lahat ng mga kilalang tao doon. Hindi iyon isang paanyaya, kundi isang silid ng paghatol. Mabuti naman kung may lakas ka ng loob na pumunta. Hindi ba't sinabi mong walang magpapahintulot sa aking makabalik? Ngayong gabi, magbibigay ako ng napakalaking donasyon doon. Sige, hihintayin kita. Paalala lang sa'yo, ngayong gabi, may magtuturo sa'yo na hindi kayang bilhin ng pera ang buhay mo. Joe, mukhang hindi siya nagbibiro sa mga sinasabi niya. Kapag nanganib si Joe Yang, ako naman ang kikilos. Huwag mo muna akong alalahanin. Hindi mananatiling tahimik si Tooba Hong ng matagal.
Panginoon, inilabas na ni Toobahong ang dambuhalang halimaw na may baluting bakal. Anong uri ng halimaw ito? Hindi ito kayang pigilan ng ating mga depensa. Ye Jing. Titingnan ko kung hanggang saan ang iyong salamangka. Kaya ba nating harangin ang mga sundalong elepante na may armadura? Anak ng Tokwa, ang tindi ng bagay na to. Kapag sagad ang puwersa, tatatin ko siya na parang pinto ng kuta. Zhou Yang. Nagpakawala si Toobahong ng mga dambuhalang de armadura, hindi sila mapatamba ng mga espada. Hindi pwedeng magpadala ng mabibigat na kagamitan. Ang kaya lang nating ipadala ay maliliit na bahagi na pwedeng buuin. Kung ganoon, magpadala tayo ng bagay na makakatakot at makakapagpagulo sa kanila. Xiao Zhou, binabalak mo bang hayaan ang mga sinaunang elepante na sumali sa isang rock concert? Parang ganoon na nga at sa unang hanay pa ng mga VIP. Hindi pa rin pwedeng ipadala ng buo. Ipadala mo ng pira-piraso, 3 metro bawat piraso, at lagyan mo ng numero bago ipadala. Numero 1, para patirin ang mga paa. Numero 2, para harangan ng baywang. Numero 3, para sa mga matitigas ang ulo, pwersahing lumuhod. Bilasin mo. Malapit nang makapasok sa pinto ng kuta ang mga dambuhalang hayop, sabihin mo kay Kuya Yeching. Huwag muna nating patayin ang mga elepante, guluhin muna natin ang pormasayo nila. Ang totoong dapat mamatay ay ang mga taong nakasakay sa likod ng mga elepante. Sabi ng kagalang-galang na immortal, huwag makipagsalpukan ng harapan, guluhin ang isip nila, 3 pangkat, umikot sa magkabilang gilid. Ibaba ninyo ang mga cable ng bakal. Magtulungan sa pag-atake at pagtatanggol, itutok ang mga strobe light sa mga mata ng elepante. Guluhin sila, lituhin sila. Ayan, turuan natin sila ng leksyon kung paano madulas ang mga paa. Paano nangyari yun? Mga sundalong elepante, sumugod kayo para sa hari. Hukbong Shenbei, lumaban pabalik. General, sira na ang pormasayo ng mga sundalong elepante. Napakalaki ng nalugi kay Toobahong sa pagkakataong ito. Dapat mamatay si Kuya Yeching. Mahal na hari, gusto niyo ba siyang buhay o patay? Patayin na siya. Sino ba ang taong yan? Ngayon, oras na rin sa panig na to. Katatapos lang makipaglaban sa sinaunang mundo. At ngayon naman, may naghihintay na patibong na handaan. Naka-freeze na nga ang account mo, nagagawa mo pang magyabang dito. Siya pala yung biglang yumaman dahil sa pagkuha ng mga basura. Balita ko, na-freeze ng tuluyan ang lahat ng pera niya. Ngayong gabi, baka pumunta siya rito para magmakaawa sa pamilyahan. Ang pagpunta mo rito ay nagpapatunay na hindi ka naman ganoon katanga. Naparito ako para magbigay ng donasyon. Hindi ako naparito para pakinggan ang mga pang-iinsulto mo. Kahit isang cousin sa account mo, hindi mo pwedeng galawin. Ano naman ang ibabayad mo? Purong ginto. May glow and pearl pa pala, Zhao Yang. Nang hamenin ko ang pamilyang Han, hinaranggan mo pa ang account ko. Nag-donate ako ng pagkain. Tapos hinaranggan mo pa ang bank card ko sa auction. Pero mapipigilan mo ba ang pagkinang ng ginto? Hindi na siya kayang pigilan ng pamilyang Han sa pagkakataong ito. May totoong kakayahan ng batang ito. May pera ka nga, pero may buhay ka ba para gastusin yan? Salamat sa inyong pagod, Master Shen. Selyadong lakas. Isa siyang ancient martial arts master at masyadong malayo rito ang lumang bakal na Bar Isles. Hindi ka pwedeng sumagot. Wala sa iyo ang anteng-anteng at ang Shashen pendant. Malayo sa lumang bakal na Bar Isles. May kaunti na lang akong natitirang lakas ng sinaunang martial arts, Master Shen, hindi mo kailangang kunin ang buhay ko. Baliin mo lang ang mga kamay niya, sapat na yun. Ai-ho, lumuhad ka at pilayin mo ang sarili mong mga kamay. Para naman may natitira ka pang dangal. Zhou Yang. Isang beses lang, sapat na. Malayo sa lumang bakal na Bar Isles. Maaari mo lang itong hiramin ng isang beses. Kapag hindi ko to naalala, katapusan ko na. Paano mo nagawang gamitin ang kakuneng DevR? Master Shen. Huwag mong babanggain ang taong yan. Mukhang hindi sapat ang mga taong kinuha mo. Kahanga-hanga. Nag-aksaya ng napakalaking lakas ang pamilyang Han. Pero hindi ka man lang nila nagasgasan. Ang batang direktor ng Lin Conglomerate. Sino mag-aakala na siya pala ang backer niya?
Gusto ng pamilyang Han ang mga antigo. Wala akong interes doon. Ang gusto ko ay ang iyong lagusan. Joe Yang, simula ngayong gabi. Nag-level up na ang laro. Yung Master Ming, isang charity dinner ito. Hindi ito lugar ng pagnanakaw. Miss Bai, maling panig ang pinili mo. Liu Yang, may lason sa Duantou Valley. Sundan niyo siya. Xiao Zhou, bumuga ng itim na usok ang bar aisles na to kanina, muntik na akong mamatay. Lason, ang aming ancestral treasure ay ginalaw. Sa harap ay mga barbaro, sa likod naman ay ang hukbo ng imperyo. At sa tabi naman, may nakal-alasong nilalang na naglalabas ng itim na usok. Maliit lang ang mga drone at thermal imaging camera. Pwede ring ihiwalay ang baterya para hindi ito maglag. Maliit na insekto, tinawag mo talagang maliit na insekto ang drone. Mas madali kasi nilang maiintindihan yon. Sandali, baka nasundan na tayo ng mga tao ni Young Master Lin, hindi ka pwedeng mabuwal ngayon. Mas hindi pwedeng mabuwal ang panig niya kaysa sa akin. General, hindi po siya makahinga. May gagawin tayo, mga bro, gayahin nyo lang ang ginawa ko. Ang kakaiba naman ng itsura ng munting insektong to. Bawal tumingin. Duo mo, Sean Feng, at ang iba pa, kailangan ninyong akyatin ang gilid ng Dalles Disc. Tingnan nyo, may mga halimaw na insekto sa langit. May daanan sa kaliwang Dalles Disc. May nakaabang na ambush ang hukbong imperial. Sabihan mo si Yuan Guang na magsama ng 300 tao para umikot sa likod at magliyab ng apoy. Grabe, dakilang immortal, ibinunyag na ng iyong especially iyang espiritu ang buong mapa. Kuya Chin, huwag ka nang makipaglaban. Kailangan nating makalabas ng buhay. Kuya Yeching, ngayong gabi, wala ka ng kawala kahit magkapakpak ka pa. Sinong nagsabing wala ng kawala? Dadaan kami ng diretso sa bundok. Ang diskarte natin, gumawa ng hindi nila inaasahan. Paano mo nagawang lagpasan ang lason? Dahil may taong. Huwag ka nang magtanong. Pinapalibutan tayo ng mga dayuhang kaaway. At ginigipit din tayo ng imperyo, General. Mananahimik na lang ba tayo? Dahil ayaw na ng imperyo sa ating hukbong hilaga, papalitan ko na ang imperyong ito. Para sa mga antigo, dadaan tayo sa pagpaparehistro. Ang ginto naman ay dadaan sa kalakalan ng mamahaling metal. At ang pagbili ng mga supply ay ibabawa sa account ng kumpanya. Sa susunod, kung gustuhin man ng pamilyahan na harangan ka ulit, hindi na magiging ganoon kadali yun. Napakadirekta naman ng pangalang yan. Simple lang at madaling tandaan, di ba? Ano naman ang magiging posisyon ko sa kumpanya? Tagapagbantay ng kaligtasan sa tabi ng bar aisles. Para naman kay G. Zhao, maaari natin siyang gawing hepe ng logistics. Ayos yan, mas desente pakinggan kaysa sa tagalines. Ang bilis naman nilang makarating. Hindi lang pamilyahan ang nasa likod nito. Ang dami ng nakuhang views na to, pang top tier na traffic pool. Nagpatawag ng pulong ang kumpanya. Habang lalo nila akong sinisiraan, lalo lang nitong pinapatunayan na natatarantan na sila. Mr. Joe, tanong ko lang. Galing ba sa pagnanakaw sa mga libingan ng mga antigo mo? May kinalaman ba sa money laundering ang pinagmulan ng mga ginto mo? Guys, ang dating junk shop boy, biglang yumaman sa loob lang ng isang gabi. Sa likod ba nito ay totoong tagumpay? O isang krimen? Sa hitsura pa lang niya, hindi na mukhang mabuting tao, ha? Ibubunyag ba ang buong pinagmulan ng yaman niya? Matapang kayo, pero may lakas ba kayo ng loob na isa publiko ang pagtanggap ninyo ng pera? Para sirain ako sa inyong mga transaction record. I play mo na. Ito ang mga bayarang aso na naninira. Guys, tila mas lalong uminit ang chismis na ito. Bago ninyo ako sumbatan, itago nyo muna ang QR code ninyo para sa bayad. Boss Joe, binabati kita sa iyong pagbubukas. Kung walang dalang flower basket, huwag ka nang magpanggap na bombabati. Ang ingay sa media ay paunang regalo ko pa lang sa iyo. Sa susunod, ang mga taong malapit sa iyo naman ang pupuntiryahin ko. Subukan mo lang silang galawin. Sige nga, subukan natin. Suso, huwag mong sisihin si Mama. Sinabi ng pamilya Han na kapag pumunta ka raw, palalampasin nila ang pamilya Bai. Miss Bai, matagal tayong hindi nagkita. Mukhang maayos ka naman. Han Tianaw, pati ba naman ang ganyang kaduming paraan ay gagamitin mo? Ang tawag dito, pagiging epektibo. Pirmahan mo na yan.
Sa press conference bukas, ikaw mismo ang mag-aakusa kay Joyang. Nananaginip ka ng gising, kung hindi mo yan pipirmahan, babagsak sa pagkalugi ang pamilya Bai ngayong gabi mismo. E di malugi, talagang gusto mo sa mahirap na paraan, ha? Ang sampal na ito ay para sa patakaran ng Jubaush. Napakahusay. Kung ganoon, hahayaan kong panoorin ni Joyang kung paano mo babawiin ang mga sinabi mo. Sabi ko na nga ba, may kakaiba sa text message na yun. Anong pamilya? Malinaw na bitag yan. Han Tianao, nahanap na ba siya ni Joyang? Isang hakbang na lang. Joyang, pumunta ka sa kanlurang parking lot sa loob ng 30 minuto. Mag-isa ka lang na pumunta. Ang agimat na ito ay kayang samalag ng isang atake. Isang beses lang. Sapat na ang isang beses. Joyang, sa wakas, natuto ka ring matakot. Ginamit mo lang ang baril para magpalakas ng loob. Yan lang ba ang inunlad mo? Lumuhad ka at sabihin mo kung nasaan ang sisidlan at kung paano ito bubuksan. Tanungin mo si Young Master Lin. Hindi ba't mas matalino siya? Mukhang aso ka lang din pala ni Young Master Lin. May nakatago sa katawan niya. Ha? Isang beses lang pwedeng hamarang ang agimat na to, di ba? Subukan niyong galawin ako, hindi kayo palalampasin ni Senyor Itolin. Sakto, gusto ko rin siyang tanungin. Liu Yang. Binabati kita, nakapasa ka sa ikalawang yugto ng pagsubok. Sa susunod na yugto, ako na mismo ang haharap sa'yo. Mabuti pa nga, Senyor Itolin, ikaw na mismo ang humarap sa akin. Huwag mo nang ipadala ang mga basurang to. Joyang, ang lakas ng loob mong kausapin ng ganyan si Senyor Itolin. Kinakausap ko ang Panginoon mo, kaya huwag kang sumabat, aso. Ang pagdukot ni Han Tianao, paghawak ng ilegal na armas at paggawa ng peking sumbong. Sapat na ang mga ebidensyang to para mabulok ka sa kulungan. Joyang, may lason ng pinagkukunan ng tubig sa Yuzhou. Kumilos na ang naglagay ng lason. Ngayon, bumagsak na ang lahat ng mga tagalungsod matapos uminom ng tubig. Unahin nating iligtas ang mga tao ngayon. Xiaozhou, nangingitim ang tubig na lumalabas sa balde ngayon lang. Maamoy ko lang, nahihilo na ako. Huwag kayong lumapit, magpahangin kayo at gumamit ng activated carbon. Ito ang filter at mga water purification tablet. Mga iniinom na gamot sa lason, disposable na guantes, at face mask. Ipasa muna ang magagamit agad. Galing sa itaas ng ilog ang lason. Maraming mamamayan ang bumagsak dahil sa lason. Yuan Guang, huwag kang magpapakabayani. Pangalawang general ka, hindi tagatikim ng lason. Naisip ko lang na siyasatin ang daan para sa lahat, kaso may patibong pala sa daang to. Sa huli, ako pa ring tauhan mo ang kailangang humarap dito. Kahit nagmamadali, huwag basta-basta magpasok ng kung ano-ano. Hukbong Shenbei, makinig sa aking utos, ay sara ang pinagkukunan ng tubig. Kahit isang patak ng tubig, huwag nang iinumin. Narito na ang mga tagubili ng dakilang immortal. Huwag kayong uminom basta-basta. May lason ng tubig na to. Tiyak na mamamatay ang sino mang uminom nito. Ikabit ang filter sa balde para salin ng tubig. Unahing iligtas ang mga matatanda at mga bata. Joyang, kaya nating pabagalin ang lason, kumapit ka lang. Hanapin niyo ang naglagay ng lason, huwag niyo siyang patatakasan. General, may kakaiba sa lason na to. May lason ng insekto sa tubig. Bumangon. Bumangon ang mga patay. Inay ko po. Hindi lang ito basta paglason. Para silang nagpatawag ng reunion mula sa impyerno. Hamanay kayo, walang aatras. Kaya ngang gamutin ang lason. Pero paano naman ang mga sundalo? General, hindi lumalaban ng patas ang mga bagay na to. Natamba na nga, bumabangon pa ulit. Joyang, may kasunod pang epekto ang lason na to. Kontrolado ng mga lason na insekto ang mga sundalo. Baka umepekto ang matinding liwanag at apoy. Xiaozhou, may mga paputok at alkohol ka pa talagang nalalaman. Maaga o huli, mapapabalita sa TV tong junkyard mo. Pero sige lang, kung mapabalita, di mapabalita. Basta siguraduhing pagsagip ng buhay, ang isusulat nilang pamagat. Pinapalayas kami ni Senyorito Lin sa junkyard. Kuya Ching, iwan mo muna sa mga naka-duty yan, ako na ang haharap sa kanila. Dito naman sa modernong mundo. Tila 3 kilometro na tayong sinusundan ng truck sa likod natin. Hindi lang sa likod natin.
Joe Yang. Masyadong malayo sa lumang bar aisles na bakal. Wala rin tong silbi sa loob ng lumang bahay. Joe Yang, saluhin mo. Ibaba mo ang mga gamit at lumabas ka riyan. May suot siyang armor. Nakasync na sa cloud ang lahat ng kuha ng kamera. Joe Yang. Buhay pa siya. Nasaan si Senyorito Lin? Huling-huli sa video ang pagbangga niyo sa kotse, paghawak ng baril at tangkang pagpatay. Wala sa Jiangcheng si Senyorito Lin. Inutusan niya kaming harangan ka rito. Papunta na ang mga tauhan niya sa junkyard. Ang lumang bar aisles ang pakay nila. Kailangang mailipat yan sa loob ng 5 minuto. Kayong mga mayayaman. Bakit ba palagi nyo nalang pinag-iinitan ng basurahan? Tito Zhao, umatras ka. General Ye, tinawag mo ba akong tito? Pinoprotektahan ka ni Joe Yang. Ibig sabihin, isa ka na rin sa amin. Huwag mong hahawakan ng pulang liwanag. Gamitin mo ang kahon para takpan ang bunganga ng tanso. Babalaan ko kayo, ha? May basbas ang fire extinguisher kong to, ha? May defense mechanism sa loob ng balde. Hindi yan defense mechanism. Tao ko yan. Puwersahang pumasok ang pamilyang Lin sa pribadong ari-arian para magnakaw. Nakalive to sa buong internet. Nandito na rin lang kayo. Mag-iwan muna kayo ng ebidensya bago kayo umalis. Joe Yang, nasugatan ka. Maliit na sugat lang to. Niloloko mo na naman ako. Nako, ayan na, lumalabas na kung sino ang tunay na boss sa bahay. General Ye, kailangan mong bumalik ng ligtas. Gabayan nawa ng Diyos ng espada ang general ng hukbong Shenbei. Lalaban talaga tayo palabas ng Yuzhou. Ang pagtatanggol sa lungsod ay pansamantalang kaligtasan lang. Kung gusto nating mabuhay habang buhay, kailangan nating itutok ang patalim sa lalamunan ng kaaway. Nakuha ko. Dati, puro depensa lang tayo. Ngayon, oras na para sa ganting salakay. Sabi ni Mo Benfan, sa madaling salita. Susugod tayo palabas. Aalis na ng Yuzhou si Joe Yang at si Kuya Chin. Lumalabas na ng lungsod ang hukbong Shenbei. Ha. Yeching, duwag na pagong ng Yuzhou, naglalakas loob ka pang sumugod sa lungsod namin. Nandito na ang lolo mo. Buksan niyo ang pinto para magulpi kayo. HMPH, ang kwarto. Team 2, umikot kayo sa likod at silaban nyo. Team 3, itutok ang malalakas na ilaw sa tore ng lungsod. Wala akong makita, ang mga mata ko. Taktika kong sorpresahin kayo mula sa likuran. General. Nakasil sa kaong ito ang doktor ng hukbong Ye. Ang pagkamatay ng dating general noon ay hindi dahil natalo siya sa labanan. Pinagtaksilan siya ng sarili niyang mga kakampi, Kuya Chin, Joe Yang. Nahanap ko na ang ebidensya ng pagpatay sa aking ama at kapatid noon. Ang taksil na punong ministro ng Dachen na si Yan Song. Tandaan mo ang pangalang yan. Simula sa araw na ito, hindi lang basta lalabanan ng hukbong Shenbei ang mga rebelde. Mahal na emperador, naghimagsik na si Yeching. Katatapos lang niyang ipagtanggol ang Yuzhou. Paanong maghihimagsik ang taong pumislang sa 8 nangungunang mandirigma ng mga Tooba? Dahil nga sa naipagtanggol niya ang Yuzhou, kaya mas lalo siyang naging mapanganib. Nabalitaan ko na rin ang pakikipagsabuatan niya kay Yao Jishansen. Ipinagkatiwala na niya ang katapatan ng buong hukbo sa mga halimaw, mahal na reyna. Hindi lumuluhod sa Imperatress ang hukbong Shenbei, kundi sa isang walang kwentang. Bakal, pinatay pa niya ang aking sugo at winasak ang aking kautusan. Lihim pa niyang itinago ang sagisag ng kapangyarihan sa militar. Kung hindi natin ito bibigyang wakas, sa susunod na papasok sa kabisera, hindi na tapat na kawal ang darating. Kundi isang rebeldeng taksil, kalapastangan. Mahal na reyna, ito po ay nakuha ng aking mga especially iya mula sa hangganan. Idineklara na siya ng mga dating tauhan ng pamilya Ye bilang bagong emperador.
Ipag-utos sa buong kaharian, ang pinuno ng hukbong Shenbei na si Ye Qing ay nakikipagsabuatan sa masasamang espiritu. Pinaslang ang sugo ng palasyo, at labag sa batas na nagnakaw ng kapangyarihang militar. Simula sa araw na ito, tinatanggalan siya ng katungkulang general ng kaharian. At dapat siyang arestuin at dalhin sa kabisera upang litisin. Mahal na Reyna, paano kung hindi sumunod ang hukbong Shenbei? Kung hindi sila susunod, patunay lamang yon na sila ay nagre-rebelde. Hinihiling ko, mahal na Reyna, na maglabas kayo ng pabuya para sa ulo ni Ye Qing. Putulin ang kanilang supply ng pagkain at kumpiskahin ang kanilang mga pamilya upang dalhin rito sa kabisera bilang bihag. Ang pamilya ang pinakamalaking kahinaan ng mga taksil. Kahit gaano pa kabangis si Ye Qing, hindi niya hahayaang mapugutan ng ulo ang buong pamilya Ye at ang kanyang mga tauhan. Pinahihintulutan ko. Unit Cow, isulat mo ito ng maigi. Ito ang batas ng ating kaharian. Masusunod po, mahal na Reyna, kapag nakarating na ang 3,000 Imperial Guard sa hangganan. Dapat nating ipahayag ang utos ng palasyo, at dapat din siyang hulihin. At kung bubunutin man ni Ye Qing ang kanyang espada, ipakita natin sa buong mundo na peke ang kanyang katapatan, at tunay siyang isang taksil. General, ang matandang asong si Yan Song ang Samaire sa pamilya Ye. At ngayon, nagpapakasasa pa rin siya sa marangyang buhay sa loob ng palasyo. General, narito na ang mga Imperial Guard. May dala silang kautusan mula sa palasyo. Ye Qing, lumuhad ka at tanggapin ang kautusan ng Reyna. Narito na naman kayo, wala na bang ibang magawa ang palasyo? Napakalakas ng loob mo, Ye Qing, nakikipagsabuatan ka sa masasamang espiritu. Pinatay mo ang sugo ng palasyo, kaya ipinag-utos ng mahal na Reyna na tanggalan ka ng katungkulang general. Ipinagtanggol ng general ang lungsod at iniligtas ang mga mamamayan, bakit wala man lang banggit sa general sa kautosang iyan? Matagal nang bumagsak ang Yuzhou. Kung lalabag tayo sa kautusan ng emperador, ang buong hukbo ng Shenbei ay ituturing ng mga rebelde, mga taksil. Kung ganoon, hayaang marinig ng buong hukbo kung sino talaga ang tunay na taksil. 3 taon na ang nakalipas, 30,000 sundalo ng hukbong Ye ang nakulong sa isang liblib na lungsod. Ang ipinangakong supply at pagkain mula sa palasyo ay hindi dumating. Walang dumating na tulong. Ngunit ang mga utos militar, sunod-sunod na dumating. Inuutusan ng aking ama at kapatid na lumaban hanggang kamatayan. Sa sobrang gutom noon ng matandang general, kinailangan niyang magkatay ng mga kabayo para lang may makain ng mga kawal. At naniwala pa rin siyang hindi tatalikuran ng palasyo ang pamilya Ye. Ngunit ang totoong nagkait ng pagkain sa atin ay si Yan Song. Ang mga totoong nagkanulo sa lungsod ay ang mga taksil sa palasyo. Walang hiya, niloko ng palasyo ang hukbong Ye. Kalokohan, ginugulo mo lang ang isip ng mga tao sa mga kasinungalingan mo. Pinik ni Ye Qing ang ebidensyang dugo para mapatunayan ang pag-aaklas. Dakpin siya, sino ang may lakas ng loob na humawak sa general? Ako si matandang Yuan, ako ang unang magpapatumba sa kanya rito mismo. Ano pang tinatayo-tayo ninyo riyan? Kilos, narito ang kautusan ng kamahalan. Kung ang kautusan ng emperador ay nagtatanggol sa mga taksil, hindi yan ang nais ng langit. Ha ha ha. Ye Qing, kung ipagpapatuloy mo ang pag-udyok sa mga sundalo, unang dadanak ang dugo ng sugatang kawal na si Liu Xian. Kahapon lang ay nasugatan siya sa pagtatanggol sa lungsod, tapos ngayon ituturing ninyo siyang taksil. Pakawalan mo siya, walang kasalanan ng mga sundalo rito. General, huwag kayong luluhod. Ang hukbong Shenbei ay lumuluhod lamang sa langit, sa lupa, at sa ating mga magulang. Hindi tayo luluhod sa mga aso ng mga taksil, tama yan. Ha? Ako, taksil ng palasyo. May lakas ka ng loob na patayin ako. Dahil lang sa ginawa mong bihag ang mga sugatang kawal ng Shenbei. Nawalan ka na ng karapatang tawaging tao. Mula sa araw na ito, ang hukbong Shenbei ay hindi lalaban sa mga mamamayan. Hindi lalaban sa buong bansa. Lalaban lamang kami sa mga taksil at sa kanilang mga mapanirang utos. Mukhang pinilit talaga ng sariling amo si General Ye na mag-aklas ah. Pumili na ng panig ang dakilang Xianzhen. Siguradong panalo na tayo rito. Kahit gumuho pa ang langit, may mga taong handang sumunod sa general para ipaghiganti ang dugong Dom anak. Zhao Zhao Yang. HM. Kung isa talaga akong rebelde, poprotektahan mo pa rin ba ako? Poprotektahan kita. Ginoong Han, sigurado po ba kayong galing sa iligal na paraan ang mga antigo ni Zhao Yang? Wala akong pinupuntiryang partikular na tao. Ang nais ko lang ay huwag mapunta ang mga pambansang kayamanan sa mga kamay ng mga kriminal. Napakalawak talaga ng pananaw nyo, Ginoong Han.
Kung inosente talaga ang Joyang na yan, bakit hindi niya masabi kung saan nanggaling ang mga iyon? Dumating na ang magnanakaw ng libingan, pilitin siyang sabihin kung saan nanggaling ang mga anti-gong iyan. Ginoong Joe, nagnakaw ka ba sa mga sinaunang libingan? Saan nanggaling ang ginto at selyong imperial mula sa mga guho ng Dachen? Ngayong araw, sasabihin ko kung saan talaga galing ang mga iyon. Bago ka gumawa ng kwento, siguraduhin mo muna kung magtutugma ba ang mga sasabihin mo. Mas mabuting tumahimik ka na lang. Baka mapahiya ka lang mamaya. Ito ang kumpletong talaan ng lihim na estratehiyang imperial. Akala mo ba malilinis mo ang pangalan mo gamit ang isang pekeng dokumento? Ang aklat na ito ay naglalaman ng 30 taong tagumpay sa digmaan ng Hukbongye. At ang isang ito naman ay nagtatala ng mga regalong ipinamahagi ng pamilya ng hari ng Dachin. At ito naman ang kopya ng utos ni Yansong na putulin ang supply ng pagkain. Si Yansong, siya ba ang kontrobersyal at taksil na punong ministro sa kasaysayan? Ang papel, ang tinta, pati ang selyo, sulat kamay, at ang mga salita, tugmang-tugma sa panahong iyon. Hindi lang ito basta isa o dalawang antigo. Ito ay isang kumpletong serye ng mga makasaysayang dokumento. Kung totoo nga ito, kailangang isulat muli ang kasaysayan ng militar ng Dachen. Tagapangasiwang Chen, huwag po muna nating tiyakin ang lahat. Nagsasabi lang ako ng totoo base sa ebidensya. Ito ang mga account na nag-uugnay sa pamilyang Han at pamilyang Lin, na nagpapatunay na sila ang nagmamanipula ng opinyon ng publiko. Kinokontrol ng pamilyang Han ang opinyon ng publiko. At kasangkot din si Lin Xin dito. Peke ang lahat ng yan, Joyang. Huwag mo namang sagaran ng lahat. Noong nagkakalat kayo ng chismis na nagnanakaw ako sa mga libingan, nagtira ba kayo ng kahit konting hiya? Hahaha, Handong, mukhang ang nagbadiya para sa mga troll. Ay si Joyang mismo. Binabati kita, nanalo ka na naman sa labang ito. Ang galing mo talagang pumili ng oras. Pero dahil binuhay mo ang mga lumang issue tungkol kay Yansong, siguradong may mga taong hindi magugustuhan ito. Akala mo ba ang problema ng Dachen ay nangyari lang noong sinaunang panahon? Joyang, naglabas na ng pabuya ang palasyo rito sa Dachen. Opisyal ng pinaghahanap ng Korte Imperial si Ye Qing. Ginoong Joe, kung ang mga makasaysayang dokumentong ito ay tunay ng mga pambihirang kayamanan, iminumungkahi kong itabi at protektahan agad natin ang mga ito. Curator Chen, maaari ngang itago ang mga dokumento, pero hindi na makakahintay ang buhay ng mga tao. Senyorito Han, bakit mo biglang inagaw ang kasulatang militar kanina? Sinuhulan ba ng pamilya Han si Professor Wang para gumawa ng pekeng pagsusuri? Hanggang dito na muna ngayon. Magpapaliwanag ang pamilya Han sa publiko. Huwag nang mamaya. Magpaliwanag kayo ngayon na. Joyang, bata ka pa, ang manalo ng isang beses ay hindi nangangahulog ang panalo ka na habang buhay. Joyang, ang patong sa iyong ulo mula sa palasyo ay kumalat na sa buong hangganan. 10,000 pirasong ginto ang pabuya. Ang makakakuha ng ulo ko ay gagawa rin ng titulong Maharlika. Sino ang may lakas ng loob na tumanggap sa pabuyang iyan? Titiyakin kung makukuha nga niya ito. Pero wala na siyang buhay para magastos ito. Tinapakan ni Joyang ang pamilya Han sa harap ng buong lungsod ngayon. Hindi na natin to pwedeng palampasin, magtiis ka muna. Naghihintay lang ako ng taong makakapatay sa kanya. Pinununglo, Ginoong Han. Nabalitaan ko na ang pamilya ninyo ay nagigipit ng isang mambabasura. Nagsusumamo kami sa alyansa ng sinaunang sining militar. Kung hahayaan natin siyang patuloy na lumakas, maging ang alyansa ng sinaunang sining militar ay tatapakan din niya. Isang hamak na walang formal na pagsasanay. Nagmamarunong pa. Pagtunaw at paglamon ng enerhiya. Hindi lang basta alam niya yon. Maaaring hawak pa niya ang buong orihinal na pamamaraan ng sining na ito. Nariyan si Senyorito Lin. Nandito lang ako para tingnan kung may pakinabang pa ba ang pamilyahan. Antigo ang gusto ng pamilyahan, habang ang sikretong sining naman ang habol ng alyansa ng sinaunang sining militar. Pero iba ako. Ang gusto ko ay ang lagusan. Anong lagusan? Isang lagusan na mag-uugnay sa atin sa ibang panahon. Naglabas na ng hamon sa labanan ng alyansa ng sinaunang sining militar. Bukas ng umaga, magkakaroon ng pampublikong pagsubok sa sining militar sa Jiangcheng Martial Arts Hall. Palalayasin ka sa Jiangcheng. Akala ba niya ay sala ng sarili niyang bahay ang Jiangcheng? Dakilang immortal. May nangyari pong masama rito sa panig namin. Nang ilabas ang pabuya ng palasyo, gaano katagal kaya tayo makakatagal? Kung may panganib man bukas, huwag mo na akong alalahanin. May mga tao sa magkabilang panig na gustong sumubok sa tunay kong lakas. Pupunta ka ba? Siyempre, gusto nilang malaman kung saan nanggaling ang sikretong sining. Kaya naman, ipapakita ko ito sa kanila. Ano ang ibig sabihin ng hindi alam ang pinagmulan pero kayang lumutas sa anumang misteryo?
Ang istilong ito ay tinatawag na tatlong yugto ng Pujun. Napakalupit at napakabangis nito. Kailangan mong sumabay sa agos ng lakas nito. Huwag mong pilitin kung hindi mo kaya. Magagamit mo yan bukas. Darating ba ang mga taga-sentral? Kung hindi sila darating, ipapahayag ni Gongwang na lihim niyang pinag-aralan ang ipinagbabawal na sining. Isang taga-kolekta lang ng basura, karapat-dapat bang mag-ensayo ng martial arts? Ang mga kakaiba niyang estilo, walang silbi kapag walang antigo. Ang senaryong ito, mukhang malaking pagtitipon ng mga master sa martial arts. Kulang na lang, may nagtitinda ng butong pakwan. Huwag mo nang pilitin, Joyang. Puro mga batikang manlalaban ang nandito ngayon. Ngayong araw, may tatlong bagay na itatanong sa iyo ang alyansa ng sinaunang martial arts. Naglagay pa talaga kayo ng mga banner. Kung hindi ako sisipot, baka mapahiya lang kayo. Kung hindi ka lalaban, umakyat ka na rito. Para makatipid sa oras, maghintay na lang tayo ng direkta. Isang kamay ko lang, sapat na para talunin ka. Kung ganoon, mabuti pang itabi mo ang kabilang kamay mo para tumawag ng ambulansya. Masyadong masakit ang komentong yan. Masyado pang malayo sa siyam na patong na kamao. Ang tatlong yugto ng Pujun ay may natitirang lakas na lang, hindi na pwedeng patagilin. Nabasa mo ba ang galaw ng kamao ko? Masyadong mabagal ang unang galaw mo. Gusto mong sumangga, bigo ka. Si Vice Leader Lo ng alyansa ay personal ng kikilos. Yari na si Joyang ngayon. Malapit nang maubos ang natitirang lakas ni Joyang. Ang huling estilo. Hindi mo ito mababasag. Ako naman ang babagsak. Ibigay mo sa akin ang iyong lihim na sining. At hindi ko sisirain ang mga ugat ng iyong lakas. Bakit ba hilig ninyong mangagaw muna ng gamit bago magkunwaring maawin? Isang suntok lang, wasak agad ang entablado. Sino ngayon ang magbabayad sa pagpapaayos nito? Talo ang vice-leader ng alyansa ng sinaunang martial arts, Pujun. Ito ang nawalang nakamamatay na sining ng militar. Itatanong mo pa ba kung saan ito galing? Lihim ka na namang kumain. Huwag mong hayaang mahalata nila. Arogante ka pa rin ba, Joyang? Hindi mo dapat kinakalaban si Young Master Lin. Si Young Master Lin ba ang nagpasabi niyan sa'yo? Joyang, congrats, nakapasa ka rin sa ikatlong yugto. Masyado kayatang libre Puro na lang pagsusulit araw-araw. Huwag kang magmadali, ang totoong pagsubok ay nasa supply depot. Dakilang immortal, sumusugod na ang mga sundalo. Sa pagkakataong ito, hindi lang sila kakaunti, kundi isang buong hukbo. General, kahit mapatomba sila, bumabangon pa rin sila. Kahit putulan sila ng ulo, walang silbi. Diyos ko naman, ang mga pesteng ito, hindi nawawalan ng signal, kusapang nagre-reconnect. Ang mga patay ay hindi natatakot sa sakit o sa kamatayan. Kuya Yeching, ano ang gagamitin nating pangdepensa? Hindi ang mga bangkay ang mismong gumagalaw. Kinokontrol sila ng mga insekto. Ang tunog ng plauta ang nagpapakilo sa kanila. Sa wakas, nakabalik na rin kayo. Ang lakas ng hiyawan kanina, parang nanonood ng horror movie na may VIP membership. Gagagamit mo lang ng labis ng iyong lakas sa bulwagan ng mga kulisap. Hindi mo na kayang piliting humiram muli ng kapangyarihan. Hindi ako hihiram ng kapangyarihan sa pagkakataong ito. Ang solusyon, kung plauta ang kumokontrol sa mga bangkay. Maaaring gumana ang panggugulo gamit ang ibang tunog. Kung ganoon, hayaan nating makarinig ang mga laso na insekto ng modernong ingay. Sa wakas, magagamit ko na rin ang speaker ko para sa sayawang panlansangan. I told this ang volume sa pinakamalakas. Aba, oo naman. Ngayong araw, ipapadanas natin sa sinaunang mundong ito ang disco ng mga matatanda. Baklasin ng mga tangke ng gasolina, ipamahagi ito. Sabi ni Yanzi, huwag ninyong tagin ang mga bangkay, sunugin ang mga insekto. Lumalabas na ang mga insekto, apoy. Bumangon kayo, lahat kayo, bumangon. Hoy, matandang halimaw, pakinggan mo ang banal na tugtog ng dakilang immortal. Patayin mo na yan, walang pinipiling kakampi o kaaway ang pinsala ng kantang ito. Anong klaseng ingay ito? Anong klaseng ingay ba ito? Pinatugtog kita, pero parang iyak ng ngumo ang tunog. Isang bituin lang. Huwag ninyo akong patayin, kilala ko ang nasa likod ni Toobahong, magsalita ka. Isang piyon lamang si Toobahong ng Tianlang Royal Court. General, ang tunay na naghahangad sa Yuzhou ay ang dakilang ka ng Tianlang. Makikipaglaban na ng personal si Toobahong. Kung ganoon, sabay nating pagbayarin ang luma at bagong atraso. General, ang hayop na si Toobahong ay narito na mismo.
Kapag namatay siya, tatahimik ng kalahati ang ating hangganan. Ye Chingge, nabalitaan kong umaasa ka lang sa mga halimaw para depensahan ang lungsod. May lakas loob ka bang harapin ako nang walang ginagamit na itim na mahika? Luwag si Ye Chingge, hindi niya kayang makipaglaban ng harapan. Ang pagtapas sa iyo ng aming general ay parang paghiwa lang ng gulay. Sandali, hindi pa lubusang gumagaling ang mga sugat mo. Hindi ako ang gusto niyang patayin, kundi ang diwa at katapangan ng hukbong Shenbei. Ye Chingge, mamatay ka lang. Hahayaan ng prinsipeng ito na mabuhay ang Yujo. Bago mo pag-usapan ng kaligtasan, hugasan mo muna ang dugo sa iyong mga kamay. Babae, lumuhad ka. At hahayaan kung mamatay ka ng buo ang iyong katawan. Puro ka lang daldal. Hindi makatao ang lakas ng barbarong ito. Puro lakas lang ang alam niya. Puro iwas lang ang alam mo. Sa digmaan, ang mga nakaligtas lang ang may karapatang magsalita. Ikaw na ang susunod, nakikita mo ba? Agad na bumagsak ang pinakamalakas nilang mandirigma, Ye Chingge. Akala mo ba talaga pumunta rito ang prinsipeng ito para makipaglaban ng harapan? Ha? Hinto, kunin ninyo ang mga pagkain at supply. Report, may kaguluhan sa kampo, mabilis na ulat. Urgent ang ulat. General, nasusunog ang mga supply ng pagkain, linlangin tayo nito Obahong. Ye Chingge, pinatay mo ang isa sa mga general ko. Susunugin ko naman ang mga pagkain ng buong hukbo mo. Kung walang pagkain ng hukbong Shenbei, tingnan natin kung ilang araw pa kayo makakatagal. Tio Yuan, bumalik ka muna sa likurang kampo. Paano naman ang harapan ng labanan? Ako ang magtatanggol dito. Nasusunog ang mga supply ng pagkain sa likurang kampo. Talagang madaya at walang dangal ang bastos na si Obahong. Apula lang ng apoy ang magagawa nito, hindi nito maisasalba ang mga pagkain. Hindi na natin mapapalitan ng mga nasunog na pagkain. Kung ganoon, kumuha tayo ng bago. Gusto mong magpadala ng mga pagkain. Hindi ba babara ang balde kapag nagpadala tayo ng malalaking bagay? Parami ng parami ang naipadadala nitong mga nakaraang araw. Lumalakas na ang kapangyarihan nito, pero hindi pa ito gaanong matatag. Lumaki na ang kapasidad ng pagpapadala. Makipag-ugnayan ka sa mga negosyante ng pagkain. Mga compressed biscuit ang laman yan. Bumili ka ng delata at asin. Pakiwin mo na lahat ng makukuha mo. Kakaharang lang ni Senyor Itolin sa mga supplier natin. Tiyak na maiipit tayo kung dadaan sa karaniwang paraan. Gusto mong bumili ng pagkain, Joyang? Pinasabihan ko na ang buong lungsod ng Jiangcheng para sa iyo. Kung sino man ang magbenta sa iyo. Tiyak na mababang karote. Pumunta ka sa Lin Building. Bibigyan kita ng mas madaling pagpipilian. Maupo ka. Ikaw pala ang nagpasara sa supply ng pagkain. Kailangan ng katapatan kapag nakikipagnegosasyon. Makikipagnegosasyon gamit ang pera. Ang mahal naman pala ng katapatan ng mga lin. Huwag kang mainit, Miss Bai. Hindi ako naparito ngayon para makipag-away. Ang haba naman ng pangalan. Ang dami mong daldal. Sa halagang 10 bilyon, bibilhin ko ang lahat ng pinagkukunan mo ng mga antigo. Pati na ang pinagkukunan mo ng ginto. Ang mga sikretong teknik, pati na ang lagusan na yan. Pwede mong panatilihin ang junk shop mo, para magmukha ka pa ring mayaman sa paningin ng iba. Pero ang totoong yaman, ibigay mo sa mga lin para kami ang magpatakbo. Kami ang magpapatakbo sa supply ng mga sinaunang pagkain, mga gamot, mga sandata, mga mineral, at dekalibreng kagamitang militar. Joyang, isang pandaigdigang negosyo ang hawak mo. Pero ikaw lang mag-isa, hindi mo kayang kontrolin ang buong supply chain ng lungsod na ito. Kaya kung pasara sa iyo ang pinto ng lahat ng supplier, monopolyo na sa negosyo ang ginagawa mo. Pwede mo naman akong aidmanda. Pero kapag nanalo ka na, matagal nang naging abo ang mga supply ni na Yeching sa kabilang panig. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kung gusto mo siyang iligtas, kailangan mong matutong yumuko. Anong tinatawanan mo? Natawa lang ako. Nakakatawa talaga kayong mga tao. Gusto ninyong mangagaw at mangharang, tapos ngayon, gusto mo pang bilhin. Tandaan mo, Joyang, ang mga taong tumatanggi sa akin, karaniwang mabilis na nagsisisi. Senyor Itolin, nandito po tayo sa Lin Building. Naka-on po ang lahat ng CCTV. Kaya naman hindi ako gagawa ng gulo rito. Kusa siyang lalapit sa akin para magmakaawa. Kung ganun, dyan ka maghintay ng matagal. Mayaman ka nga sa ginto. May mga antigo at malalakas na kapangyarihan. Pero hindi mo kayang iligtas ang 10,000 tao sa kabilang panahon. Teka, dyan ka nagkakamali. Hindi ko kailanman kinailangan ng pagsang-ayon nyo para magligtas ng tao. Masyadong tuso ang lin na yan. Ni isang butil ng bigas, hindi niya hinahayaang may benta. Gusto niya talaga tayong mamatay sa gutom. Dakilang bathala, gumana po ang pamatay sunog.
Apula na ang apoy, pero ang natitirang pagkain ay hindi naaabot ng 3 araw. Hinarongga na ang lahat ng daan dito sa atin. Kahit ang mga pagkain mula sa ibang lugar ay haharongga ng mga tauhan ni Lin. May isang lumang lihim na imbakan ng kahariang Dachen sa kuta ng hangganan ng Joyang. Baka may natitira pa dong pagkain. Kung hawak ni Lin Xiaofeng ang makabagong supply chain, bubuksan naman natin ang sinaunang supply chain. Ang galing talagang magtago ng kahariang Dachen. Muntik nang mabaon ang lumang katawan ko sa paghuhukay ng lagusan. Oh, pagkain. May pagkain nga talaga rito. At may mga gamot pa. Napakahusay nyo talaga, dakilang bathala. Kahit harangan ni Lin Xiaofeng ang mga modernong pagkain, bubuksan naman natin ang sarili nating mga kamalig dito sa sinaunang panahon. Ito ang tinatawag na pagiging sapat sa sarili. Kasya para sa isang buwan ng mga pagkain sa lihim na imbakan ng Joyang. Pero mabagal ang paghakot at paglipat nito galing doon. Hindi tayo bibigyan ng sapat na oras nito o bahong. Susubukan ko rin ang paraan ko rito. Xiao Zhou, siguradong sumasablay o naiipit ito dati. Pero mas malakas ang pulang liwanag ngayon kumpara noon. Pwede nating subukan, pero dahan-dahan lang. Sus Mariosep, hindi lang ito basta isang bote o isang supot ngayon. Isang buong sako na ng bagong ng bigas. Mukhang nag-upgrade na ang kapangyarihan nito. Ipagpatuloy ang pagpapadala ng tig 10 kilo bawat sako. Huwag pagsamahin ng mga gamot. Igrupo at lagyan ng bilang ang mga compressed biscuit bawat batch. Galit na galit talaga siya. Nagpadala na naman sila ng pagkain. Mas matibay pa ang sakong ito kaysa sa mga galing sa kamalig ng palasyo. Hamanay kayong lahat, sino ang mangangahas ng mang-agaw? Ipapakita ko sa kanya kung paano magdisiplina ang hukbong Shenbei. General Ye, ang mga mamamayan, ang dakilang bathala. Ipamahagi muna ang pagkain sa mga sugatang kawal at mga bata. Ang mga malalakas naman ay tumulong sa pagbuhat ng mga pagkain. Walang lugar para sa mga tamad sa hukbong Shenbei, pero hindi rin namin hahayaang magutom ang mga mamamayan. Heto para kay Kuyang Immortal. Masyadong malakas ang hangin, napapapikit tuloy ako. Joyang, naalala ka ng mga mamamayan. At naalala ko ring buhay pa sila. Sapat na yun. Wala ka ng lakas ngayong gabi para tanggapin ang mga butil. Pero ang pag-upgrade sa bakal na timba ay umuubos din ng lakas mo. Huwag mo silang hayaang mamatay sa gutom. Agawin nyo. Ito ang puwang ng pinto. Hindi ito isang portal. Isa itong lomet sa espasyo. Joyang, kanina lang ay tila nakita ko ang liwanag mula sa panig mo. Nakita ko rin ang pinto. Joyang, ginamit mo ang buong gabi para sirain ang aking harang. Mabilis kumalat ang balita sa iyo. Mas mabilis pa riyan ang naging desisyon ko. Mula ngayon, hindi ko nabibilhin ang pinto. Aagawin ko na ito. Ang target, ang lumang bakal na timba. Ito ang utos ni Senyorito Lin. Walang pakialam sa mga buhay. Basta kailangang makuha ang timba. Ilabas ang tansong kagamitan. Putulin ang kanyang teleportasyon. Isara ang pinto. Maligayang pagdating sa scrapyard. Sa Chenji City Experience Hall, sagot ni Senyorito Lin ang pambili ng tiket. Kapag sinabi ni Senyorito Lin na aagawin natin. Ginagawa niya akong vending machine dito. Mas malakas ang enerhiya sa paligid ng pinto kumpara kahapon. Hindi lang ito basta nakakapagpadala ng mga bagay. Kaya na rin itong protektahan ng tahanan. Hindi ko pwedeng sagaran ng lakas ko ngayon. Naghihintay pa ang mga nasa sinaunang mundo sa gagawin ko mula rito. General, huwag kang lalapit, huwag mong hawakan si Binibining Bay. Ang hukbo ng palasyo at ang mga natitirang barbaro. Nasa labas ng lambak ang buong hukbong lobong langit. Ako na ang bahala rito. Iligtas mo muna siya. Ang galing talagang pumili ng oras ng Senyorito Linyo. Oras na para sa mabilisang paghihiwalay ng basura. At kabilang kayo sa mga mapanganib na basura. General, hindi ito isang pagkubkob. Para itong pagbuhos ng napakaraming tao sa loob ng isang planggana. May dekreto ang mahal na emperador. Kung sisuko ang aking hukbong hilaga, ay patatawarin sila sa parusang kamatayan. Kasama nila ang mga barbaro. Tapos may gana pa silang humingi ng tawad sa kamatayan. Ang galaw na ito ng palasyo. Kahit ang mga ninuno natin, itatakwil tayo kapag nakita to. Napakarami nila. Siguradong mahaba ang hanay nila. Hanapin ang ruta ng supply at ang pangunahing hukbo. Hanapin ang mga bandila ng hudyat. Nagpamahagi na naman ng mga sandata ang ating dakilang Panginoon. Mga kapatid, madali na ang laban na to, parang nakabukas na ang kodigo. Joyang, narito ako. Huwag muna kayong umatake ng harapan.
Hindi natin matatakot ang 500,000 sundalo. Hanapin natin ang utak sa likod ng hukbo nila. Maraming sulo sa kaliwang pangkat pero mahina ang thermal signature nila. Maaaring panlilinlang lang yan. Ang pangunahing hukbo ay nasa ikatlong gulod sa likuran. Doon ang pinakamalaking tolda. Doon ang may pinakamalakas at matatag na thermal signal sa paligid. Tio Yuan, magsama ka ng 300 magaan na hukbong kabayuhan, umikot kayo sa kaliwang pangkat para gumawa ng lansi. Naintindihan mo, sino ang kumuha ng sasakyan, kunin nyo na agad, sino ba talaga ang susundin natin? Ano ngayon kung 500,000 sila? Kahit walang internet, maglalag at hihinto pa rin sila. Ang pangunahing target ng gabi-gabing pagsalakay ng hukbong Shenbei. Hindi ang puwersahang pagsalakay ang layunin nila, kundi ang subukin ang lakas ng enerhiya ng tarangkahan. General. Nasa kamay na natin ang bandila ng kaaway. Ang digmaang ito sa impormasyon ay naging isang dimensional strike na. Ha. Ye Qing, makakatakas ka ngayon pero hindi habang buhay. Rebeldeng Ye, banihag na ng kanyang kamahalan ng mga pamilya ng mga dating tauhan ng pamilya Ye. Kapag sumulong ka pa ng isang hakbang, mamamatay ang lahat sa piitan ng palasyo, anong sabi mo? Higit sa 300 katao mula sa mga dating tauhan ng pamilya Ye, matanda man o bata, ay nasa piitan ng palasyo sa kabisera. Kung mangangahas kang magrebelde, mangangahas din ang kanyang kamahalan na pumatay, ipasok na yan. General, pamilya po yan ng mga dati nating kasamahan. Kailangan ko ang plano ng depensa ng piitan sa kabisera. Ito ang lumang mapa ng depensa sa kabisera na kapapadala lang ni Ye Qing. Sira na ang kalahati nito. Sinaunang piitan pero gagamit ng computer para pasukin. Makatwiran ba to? Makatwiran naman, kombinasyon ng teknolohiya at metapisika. Isang matinding kombinasyon ng dalawang magkaibang puwersa. Dakilang Panginoon, nakita ko na po ang piitan sa kabisera. May 3 patong ng bakal na pinto at 8 pangkat ng mga bantay. Ang mga lihim na daanan ay sinarhanan ng mga bato, hindi natin kayang gibain ang pintong ito. May pagpapalit ng bantay sa ikalawang yugto ng gabi at may puwang sa gitnang lugar. Mayroon lamang tayong oras na katumbas ng kalahating insenso. Kapag pamalya tayo, kamatayan ang kasunod. Pero hindi tayo mabibigo. Gumagana na ang planong ito. Para sa pagliligtas ito ng buhay. At para na rin ipahiya sila. Sabi ng dakilang master, may oras pa para magpahinga bago ang pagpapalit ng gwardya sa hating gabi. Makinig kayong lahat. Kapag nailigtas na ang pangalawang pinuno, huwag nang makipaglaban pa. Paliko na ang mga nagpapatrolya ngayon. Papatayin na ba nila tayo? Kung hindi pa babalik si Kuya Ye Qing, walang sino man sa atin ang mabubuhay rito. Ano yan? Binibining Ye, patawad at nahuli ako. Huwag na kayong umiyak. Iuwi na kayo ni Tio. Sandali. Sa pinakamalalim na bahagi, may isa pang taong nakakulong ng mag-isa. General, wala na tayong sapat na oras. Sino ka? Ako ang pangalawang general ng hukbong Ye, si Qin Shao. Ang pangalawang General Qin. Hindi ba't namatay ka na sa labanan 3 taon na ang nakalipas? Hindi ako namatay. Ikinulong ako rito ni Yan Song. Ang tunay na katibayan sa nangyari sa pamilya Ye ay nasa ilalim ng palasyo ng Jinling. Sir Joe, biglang nawala ng koneksyon ang server. Di na-download na ang mga dokumento sa pananalapi. May nagbabago ng mga libro ng kwenta mula sa malayo. Gawain ito ng isang hacker. Anong ibig sabihin nito? Gumagawa sila ng huwad na ebidensya sa mismong oras na ito. Hindi pagnanakaw ng datos ang ginagawa nila, kundi binibintangan at sinasabotahin nila ako. Joe Yang, pagkalipas ng 10 minuto, matatanggap na ng mga pulis ang buong detalye ng krimen ng kumpanya mo. Walang silbi yan. Napasok na rin ang cloud. Nailigtas mo nga ang makalangit na piitan. Pero may iligtas mo ba ang sarili mong kumpanya? Alam niya ang tungkol sa makalangit na piitan. Binabantayan ni Lin Xiao ang pagbabago sa daloy ng enerhiya sa piitang bakal. Maaaring nakuha na niya ang frequency ng pag-teleport. May nahanap na mga lihim na sulat ni Yan Song sa makalangit na piitan. Maaaring makatulong ito sa iyo. Noong araw, ginamit ni Yan Song ang mga kalakalan para ilipat ang mga rasyon ng hukbo. Ang mga lihim na code sa libro ng kwenta ay katulad ng mga pekeng transaksyong ito. Hinuwad ng pamilya Lin ang mga record ng pananalapi. Ginamit nila ang parehong lumang template ng libro ng kwenta. Hindi ito nagkataon lamang. May hawak ding malaking pondo si Lin Xiao. 7 minuto na lang ang natitira para sa mga datos. Imposible, paano nyo nakuha ang sikretong code sa libro ng kwenta? Ginagamit mo ang pekeng sinaunang libro ng kwenta para idiin ako. May tao ako rito na eksperto pagdating sa mga sinaunang bagay. 30 segundo na lang ang natitira sa countdown ng inspection. Kahit na hindi ko masyadong naiintindihan. Pero pakiramdam ko ay tayo naman ang lalamang ngayon. Matagumpay ang ginawa nating counter-tracking.
Nahanap na natin ang pinagmulan nito. Dahil dito sa Yunhai Data Center ng mga Lin. Tiyak na may imbestigahan sila at mapuputol ang kanilang koneksyon. Naputol ang linya. Huli na ang lahat. Sabay-sabay na itong ipinadala sa buong network kay Creator Chen, sa media, sa pulisya, at pati na rin sa Board of Directors ng pamilyang Lin. Napakahusay, isang modernong bersyon ng pagsalakay at pagsamsam ng ari-arian. Mabuti. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung wawasakin ko ang mismong pundasyon mo. I-seal at kumpiskahin agad ang lahat ng computer file at server ngayon din. Manager Joe, ano nang gagawin natin ngayon? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan? Ang pamilyang Lin mismo ang batas at kapangyarihan. Sinabi rin ni Young Master Lin na kapag hindi mo ibinigay ang bakal na balde, sa susunod, hindi na kumpanya ang ipapasara namin, kundi ang mismong mga tao na, Joe Yang, kung inaapi ka nila, pwede kang humingi ng tulong sa sarili mong kuya para magpadala ng mga tauhan. Sino ang nagsasalita? Kakasabi mo lang ba na ang pamilyang Lin ang batas? Kung gun, ipapakita ko ngayong gabi kay Jiang Cheng kung gaano kadumi ang kapangyarihan ninyo. Joe Yang, sa tingin mo ba dito lang kami pumunta? Nag-aalala ako na habang nandyan si Little Joe, hindi sila makakagawa ng anumang gulo. Ikaw si Matandang Zhao, tama. Gusto ni Young Master Lin na sumama ka sa amin sa ibang lugar para mag-usap. Sige, pwede niyo akong tanggihin. Pero huwag niyo siyang galawin, dalhin silang lahat. Kilala ko si Joe Yang sa pagiging tapat, siguradong darating siya. Binabalaan ko kayo, labag sa batas ang pagdukot at nahihilo pa ako sa biyahe. Kung ganoon, magtiis ka. Joe Yang, kung ganoon, gamitin mo na ang bakal na balde. Hindi mo pwedeng dalhin ang balde doon. Iyan mismo ang hinihintay ni Young Master Lin. Alam ko. Ang kautosang ito ang magpapatawag sa mga dating tauhan ng aking pamilyang Ye na handang lumaban hanggang kamatayan. Pero habang lumalayo ka sa balde, mas umiikli ang suporta nito. Ilang beses mo pa ba magagamit yan? Isang beses na lang, sapat na yon. Sikretong alas natin ang bagay na to. Kapag ginamit natin ang lihim na sining, titiyakin nating magsisisi sila pati ang kanilang mga ninuno. Tamang-tama. Pinili nila ang abandonadong pabrika sa kanlurang bahagi ng lungsod. Sa 4 na labasan, 3 CCTV ang sira. Ako ang magliligtas sa kanila, ikaw naman ang kumuha ng ebidensya. Ihanda ang plano para pabagsakin ang kapatirang pulang bulaklak ngayong gabi. Sasamantalahin na natin para tuluyang gibain ang mga lihim nilang operasyon. Xiao Song, ano bang ginagawa mo riyan? Wala namang halaga ang buhay ng isang ubaning matanda na katulad ko. Tito Zhao, huwag ninyong maliitin ang sarili ninyo. HMPH, sinusundot mo ako ah. Wala kang karapatang tumingin dito. Ano tong bagay na to? Hologram. Dak iyan ika-4. Grabe, napakayaman pala talaga ng pamilya ni General Ye. Lumabas po muna kayo, Sir Joe. Hinihintay na kayo ni Miss Bai sa labas. Kumpirmadong kayang gamitin ni Zuo Yang ang sinaunang lakas militar mula sa malayo. Pero hindi ito nagtatagal. Sapat na ba yun? Ginagamit nila tayo para sukatin ang kakayahan natin. Senyorito Lin, sapat na ba ang mga nakuhang datos? Narito na ang mga pulis. Nakaalis agad ang mga pansamantalang tao roon. Sa umpisa pa lang, hindi naman talaga sila naparito para lumaban. May halos 100,000 hukbong mangangabayo si Tooba Hong sa gitna. Dumidiretso sila sa lambak ng pugot ulo. Sa wakas, nagmamadali na siya. Kung magtatagumpay tayo sa digmaang ito, tuluyang mawawasak ang pangunahing puwersa ng mga rebelyon sa hangganan. Kung ganoon, tiyakin nating matatalo siya ng lubusan. Xiao Zhou, kasya kaya ang motor na to sa loob. Dati nga, kahit isang buong kahon ng mineral water, naiipit eh. Humaba na ang oras ng katatagan sa siwang ng pinto. Pero ang paglilipat ng malalaking bagay ay hihigop pa rin ang lakas mo. Sige lang, higupin na ang lakas ko. Kakagamit mo lang naman ng atas ng mga bangkay. Kaya dapat mas bilasan pa natin. Baklasin ng hiwa-hiwalay ang gulong sa harap, gulong sa likod, at ang kaha. Naka-online na ang logistics supervisor, kabisado ko ang pagbabaklas ng motor. Brother Ye, ngayong gabi, ako mismo ang mangganguna sa aking hukbong mangangabayo para durugin ka. Ang gulong sa harap, ang buong mundo naman ay nasa gitna. Bakit naman mas mahirap pa tong takdang aralin kaysa sa mga aklat ng digmaan? General Yuan, nakasulat po rito na kailangan nyo munang huminto. Ano tong tinatawag nilang preno?
Diyos ko po, nabuhay ang bakal na kabayo. General, marunong ba kayong sumakay dyan? Dambuhalang bakal na kabayo. Ano namang klaseng kabayong delangis yan? Tabi kayo, hindi ko pa alam magpreno. Imposible, bakit tuwing magkikita tayo ay may bago ka na namang kakaibang mahika? Dahil talagang hindi ka natututo. May huli ka bang sasabihin? Hahaha, ang hukbong Yemo ay hindi natalo sa akin, kundi natalo sila sa mismong maharlikang pamilya ng Dakian. Sabihin mo ng malinaw, anong maharlikang pamilya? 3 taon na ang nakalipas. Ang mapa ng ruta ng supply ng hukbong Ye. Ibinigay sa akin ni Yansong, ang pagkaubos ng pagkain sa sinaunang lungsod. Ang Dakian mismo ang pumutol niyan. Ang ama at kapatid mo, lumaban hanggang sa huli habang naghihintay ng saklolo mula sa palasyo. Ngunit ang mga kawal na sasaklolo, pinabalik na sa kalagitnaan pa lang ng daan. Imposible. Hanggang sa huling hininga ng lumang general, sinasabi niyang hindi kailanman tatalikuran ng emperador ang pamilya Ye. Ang pinaka nakakatawa sa mga tapat na alagad, ay ang pag-aakalang may puso ang kanilang amo. Kumalma ka, Chingge. Totoo rin namang nilipol mo ang mga mamamayan ng Yujo. Ginamit mo ang kamay ni Yansong para puksain ang pamilya Ye. At ginamit mo rin ang mga barbaro para paslangin ang mga mamamayan. Nararapat ka lang mamatay, ganoon din si Yansong. Madali lang akong patayin. Pero kapag pinatay mo si Yansong, nagre-rebelde ka na sa kaharian. Matagal na naman akong traidor sa kanilang mga mata. Hindi ka palalampasin ng kaharian ng Tianlang. At hindi ka rin palalampasin ng kaharian ng Dakian. Kung ganoon, sabay-sabay silang sumugod. Lumang general, nakikita mo ba ito? Naipagtanggol na ang hangganan. Nanalo tayo, tapos na ang unang yugto. Patay na ang mga kaaway sa hangganan. Nagsisimula pa lang magpakita ang tunay na kaaway sa palasyo. Zhou Yang. Nandito ako. Patay na si Tooba Hong. Ngunit wala man lang akong maramdamang tuwa sa aking puso. General, patay na si Tooba Hong. Magkakaisa na ang lahat ng lungsod sa hangganan. Ano ang susunod nating gagawin? Susugod sa kabisera. Pinutol ni Yansong ang rasyon ng hukbong Hanye. Nakinig ang hanggal na emperador sa mga taksil na ministro upang patayin ang mga tapat na lingkod. Kung hindi natin ipaghihiganti ang kawalang katarungang ito, ang hukbong Shenbei ay hinding-hindi maghuhubad ng kanilang baluti. Ako, si Matandang Yuan, ay handang sumunod sa inyo, General, upang lusubin ang kabisera. Handa kaming sumunod sa inyo, General, upang singilin ang utang na dugo. Zhou Yang. Sa oras na umakyat ako sa trono bilang emperador, iyon na ang pagkakataon upang makipagkita ako sa dakilang. Immortal. Hihintayin kita.